Magkano ba gusto mo para tumigil ka sa drama mo, ha, Lara? Malamig na sabi ng Donya habang sinusuri ang lumang bag ni Lara na halos butas na. Hindi mo kayang buhayin ang batang yan. Tingnan mo nga, hindi sapatos maayos wala. Kung hindi mo kayang buhayin, ibigay mo sa amin. Baka sakaling maging tao pa siya. Napayuko si Lara. Pinipigilan ng luha. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. May pagmamalaki kong pinalaki ko siya ng marangal. Kahit na mahirap kami. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, dumating si Ethan. Bitbit ang folder. Talaga bang wala siyang karapatang maging Villarreal? Kung ako ang kanyang ama? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang araw sa tanghali, pero hindi iyon alintana ni Gio habang bitbit niya ang isang sako ng mga basurang pinulot nila sa likod ng eksklusibong paaralan. May basurang plastik, bote at papel. Lahat, ipon, para ibenta nila sa junk shop mamaya. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang alikabok sa kalsada. Pero mas naririnig niya ang tawanan at kantsawan ng mga estudyanteng nasa loob ng bakuran. Sa kabilang panig ng matayog na pader, may mga batang naka-uniformeng putit-asul. May backpack na mamahalin at may baong pagkain na hindi man lang nauubos. Napahinto si Gio saglit at tumingala. Sa siwang ng bakod, kita niya ang isang silid-aralan. Ang mga estudyante ay abala sa kanilang lecture habang ang guro ay nakasulat ng mahahabang formula sa board. Kahit saglit lang, tumigil ang mundo ni Gio. Parang gusto niyang pumasok, umupo, magsulat sa notebook. Gusto niyang matutong katulad nila. Hoy, Gio! Anong tinitingnan-tingnan mo dyan? Sigaw ng isa sa mga batang kasama niya sa pagpipick up ng basura. Si Tantan. Halika na, makapagalitan pa tayo ni Mang Rudy. Ngumiti lang si Gio. Sandali lang, tapusin ko lang to. Tinignan niyang muli ang silid. At sa loob, isang batang lalaki nakatingin din sa labas. Nagkatinginan silang saglit. Parang dalawang mundo ang nagtagpo. Pero bago pa siya mapansin ng guro, mabilis siyang lumayo. Itinago ang sarili sa lilim ng puno. Pagbalik nila sa barong-barong, sinalubong sila ng mainit na simoy ng hangin at amoy ng nilulutong tuyo. Nandoon si Aling Bebang, kapitbahay nila, na palaging nakikialam pero mabait naman. Ay, Gio, namasura na naman kayo, hindi ka ba napagod? Okay lang po, Tia Bebang, sayang din naman yung kita mamaya. Sagot ni Gio habang binubuhos ang laman ng sako. Sa loob ng bahay nila, makikita ang ilang perasong libro. Mga lumang notebook, lapis na halos ubos na ang haba. Pagkatapos magligpit, umupo siya sa harap ng maliit na mesa at binuklat ang isang lumang libro. Galing ito sa isang donasyon tinanggap niya noon mula sa isang librarian na naawa sa kanya. Kahit luma na to, aalagaan ko to. Pangako niya noon at tinupad niya nga iyon. Habang nagbabasa, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa loob. Gio, kumain ka na muna bago ka magbasa. Huwag mong palampasin ang tanghalian mo. Opo, ma! Sigaw niya sabay turo sa binabasa. Mamaya na po, may maganda kasi ako nabasa rito tungkol sa mga planeta. Napangiti si Lara, ang kaniyang ina. Alam niyang matalino ang anak, pero mahirap ang buhay. Hindi nila kaya ang matrikula sa pribadong paaralan, kahit gustuhin pa niya. Kaya minsan, pinagmamasdan lang niya si Gio mula sa bintana habang nag-aaral gamit ang mga librong napulot o tinanggap. Kinabukasan, maagang nagising si Gio, dala ang lumang bag na puno ng bote at papel. Naglakad siya papunta ulit sa paaralan. Sa bawat hakbang, parang binigyan ang sariling tibok ng puso. Hindi dahil sa pagod, kundi sa kasabikan. Alam niyang muli niyang makikita ang mga estudyanteng iyon at ang silid na matagal niya nang pinapangarap. Pagdating niya sa likod ng paaralan, naglakad siya papunta sa bintana ng science classroom. Tahimik siyang sumilip. Gaya ng dati, sa loob ang guro ay may hawak na test tube
At ang mga estudyante ay nakatingin habang may experiment. Habang pinagmamasdan iyon ni Gio, hindi niya namalayang napangiti siya. Gusto ko rin matutong gumawa ng ganyan. Bulong niya sa sarili. Ngunit biglang may umalingaw-ngaw na sigaw. Hoy! Sino yan nasa labas, ha? Napatingin siya at nakita ang janitor ng paaralan papalapit sa kanya. Agad siyang kumaripas ang takbo bitbit ang lumang bag, tumalon sa maliit na bakod at nagtago sa likod ng lumang jeep. Hingal na hingal siya pero nakangiti pa rin. Buti na lang mabilis ako, bulong niya sabay tawa ng mahina. Pag uwi niya sa bahay, nadatnan niya naglalaba ang kanyang ina. Anak, saan ka galing? Doon lang po, ma. Nagbenta kami ng bote kina Mang Rudy. Hindi niya kayang sabihin na muli siyang sumilip sa paaralan. Alam niyang ayaw iyon ng kanyang ina, baka pagalitan siya. Pero sa loob-loob niya, mas matimbang ang pangarap kesa sa takot. Kinagabihan habang tahimik ang paligid, nagbukas siya ng notebook at nagsimulang magsulat. Gumuhit siya ng larawan ng paaralan at sa tabi nito sinulat niya. Isang araw, magiging estudyante rin ako dito. Habang tinitingnan niya ang mga salitang iyon, napuno naman ng pag-asa ang kanyang puso. Hindi man siya sigurado kung kailan mangyayari yon, naniniwala siyang darating din ang araw na may magsasabi sa kanya. Pasok ka, Gio. Dito ka na mag-aral. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang barong-barong, habang maririnig ang huni ng mga kuliglig, tuluyang pumikit si Gio. May ngiti sa labi at pangarap sa puso. Maaga pa lang, abala na ang buong paaralan. May mga nagwawali sa bakuran, nag-aayos sa mga banderitas. Naglalagay ng red carpet sa harap ng main building. May paparating kasi, si Ethan Villarreal, CEO ng Villarreal Holdings. Ang pangalan pa lang ay sapat na para magdala ng excitement sa lahat. Kilala si Ethan bilang isa sa pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Matalino, gwapo, at seryoso sa pagtulong sa edukasyon. Ngayon, personal siyang pupunta sa paaralang iyon para mag-donate ng bagong library building. Sa labas ng gate, hindi rin nagpahuli si Gio. Nakatayo siya sa lilim ng puno. May dalang lumang supot ng basura. Kunwari, naglilinis pero sa totoo lang, gusto lang niyang makasilip sa loob. Nakita niya naglalagay ng malaking karatol ang mga tao. Welcome, Mr. Ethan Villarreal. Napakunot ang noon niya. Sino kaya yun? Bulong niya sa sarili. Ilang minuto pa ay dumating ang itim na SUV na may tinted windows. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng simpleng puting polo at maitim na slacks. Maayos ang tindig, pero hindi mukhang mayabang. Nangumiti siya sa mga guro parang gumaan ang paligid. Sir Ethan, welcome po! Bati ng principal na halos hindi mapakali. Magandang umaga. Salamat sa inyong pagtanggap. Magalang na sagot naman ni Ethan. Habang pinapasok siya ng staff, napatingin si Ethan sa paligid, sa mga estudyanteng tuwang-tuwa, sa mga magulang na nag-aabang, at sa mga batang labas-masok sa gate. Doon niya napansin si Gio, nakatayo sa tabi ng poste, marumi ang tsinelas at may bitbit na supot ng bote. Ang iba siguro hindi na mapapansin ng ganitong bata, pero may kakaiba kay Ethan. Marunong siyang tumingin ng lampas sa itsura. Nakita niya nakatingin si Gio sa mga libro sa loob ng van ng paaralan. Mga bagong libro para sa library. Nakita rin niyang parang pinipigilan ng bata ang sarili na lumapit. Lumapit si Ethan. Hoy, bata, anong ginagawa mo rito? Biglang nanigas si Gio. Muntik pang mabitawan ang hawak na supot. Naglilinis lang po. Sir, tinatapon ko lang po tong basura. Ganun ba? Sagot ni Ethan sabay tingin sa loob ng gate. Kanina ba kitang napapansin? Kanina ka pa ba nakatayo dyan? Umiling si Gio pero halatang kinakabahan. Hindi po, sandali lang po. Tahimik lang si Ethan pero kita sa mukha niya ang pagkuryosong hindi niya maitago. May kung anong kabigatan sa mga mata ng bata. Hindi takot, kundi parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Lumapit pa siya ng bahagya. Gusto mo bang pumasok? Tanong niya. Bigla naman nagulat si Gio. Po? Ako? Ngumiti si Ethan.
Oo, kanina ka pa nakatingin sa loob ng gate. Parang gusto mong sumilip sa loob ng school ah. Tahimik si Gio. Napayo ko. Hindi naman po. Ano lang po, gusto ko lang pong matuto. Natigilan si Ethan. Iba ang datay ng mga salitang yon. Hindi ito reklamo, hindi rin pakiusap. Isa itong tapat na hangarin mula sa isang batang hindi humihingi ng awa. Gusto lang talaga niyang mag-aral. Gusto mong matuto? Tanong ni Ethan na medyo nakangiti na. Pero hindi ka nag-aaral? Wala po kaming pera, sir. Sagot ni Gio ng diretso, walang drama. At saka po kailangan ko pong tumulong kay mama. Pero minsan po kapag may oras, nagbabasa po ako ng mga lumang libro. Tahimik si Ethan. Tumingin siya sa mga kamay ni Gio. May dumi, may kalyo. Pero mahigpit ang pagkakahawak sa lumang supot ng mga bote. Parang hawak niya ang sarili niyang pangarap. Anong pangalan mo? Tanong ni Ethan. Gio po. Gio. Inulit pa ni Ethan. Alam mo, marami akong bata nakikita sa ganitong edad. Pero birihira ako makakita ng ganitong tapang. Hindi ka nahihiya kahit nandito ka lang sa labas? Ngumiti si Gio. Payak pero puno ng dignidad. Nahihiya po, sir, pero mas nakakahiya po kung hindi ko susubukan matuto kahit mahirap kami. Napangiti naman si Ethan. Isang ngiting matagal nang hindi niya naramdaman. May kung anong init naman sa puso niya habang tinitingnan ng batang ito. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang pamilyar sa mukha ni Gio. Lumapit ang principal sabay sabi, Sir Ethan, nandito na po yung mga estudyante. Ready na po ang program. Tumango lamang si Ethan, pero bago siya pumasok, tumingin ulit siya kay Gio. Sige Gio, maghintay ka lang dyan ha? Opo sir. Habang naglalakad si Ethan papasok, sumulyap siya ulit sa likod. Nakita niyang nakangiti si Gio habang nakatingin sa mga librong ipapasok sa bagong library. Sa mga mata ng batang iyon, nakita niya ang isang uri ng pag-asa na bihirang makita sa mga taong nasa paligid niya. Araw-araw, at sa hindi niya maintindihang dahilan, naisip ni Ethan na iyon ang unang araw na hindi lang siya basta nagbigay ng donasyon. May natagpuan siyang inspirasyon. Pagkatapos ng program, nagsimula na magsialisa ng mga tao sa quadrangle. May ilang estudyanteng nagpa-picture kay Ethan. May mga guro namang nagpasalamat at nagpaabot ng souvenir. Pero habang nakikipagkamay si Ethan, parang may kulang. Hindi niya alam kung bakit. Pero kanina pa sumasagi sa isip niya ang batang si Gio, yung nakasilip sa gate. Habang tinatapos ang formalidad, tumingin siya sa labas. Naroon pa rin si Gio. Nakatayo sa ilalim ng parehong puno. Hawak pa rin ang lumang supot ng bote. At nakamasid sa mga estudyanteng naglalabas-masok sa bagong library. Hindi na napigilan ni Ethan. Tahimik siya nagpaalam sa principal. Sandali lang, may kailangan lang ako kausapin. Lumakad siya palabas ng gate. Tinanggal ang suot na blazer at huminto sa tapat ni Gio. Andito ka pa rin? Napalingon si Gio at medyo nagulat pero ngumiti. Opo sir. Gusto ko lang po kasing makita yung library ninyo. Ang ganda po. Bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ni Ethan. Nagkibit balikat naman ng bata. Mamaya po ako tutulong kay mama. Gusto ko lang pong silipin habang walang tao. Tinitigan siya ni Ethan. May halong awa, paghanga, at kung anong damdaming hindi niya maipaliwanag. Kanina, sabi mo gusto mong matuto, hindi ba? Tumango si Gio. Opo sir, kahit minsan lang po makapasok sa ganyang paaralan, masaya na po ako. Tahimik naman si Ethan sandali. Pinagmasdan niya ang bata. Marumi ang damit, pero maliwanag ang mga mata. Yung tipong kahit ilang beses madapa, gusto pa rin bumangon. Biglang lumakas ang bibig niya, ang mga salita hindi niya rin inaasahan. Kung gusto mong mag-aral, saglit siyang huminto. Ako magpapaaral sa'yo. Napasingap si Gio. Po? Ngumiti naman si Ethan. Narinig mo naman, diba? Gusto ko matuto ka.
Lahat ng kailangan mo, tuition, uniform, libro, ako nang bahala. Hindi agad nakapagsalita si Gio para hindi siya makapaniwala. Sir, totoo po ba yan? Hindi po ako sanay na tinutulungan ng ganon. Wala kang kailangang isipin, sagot ni Ethan na mahinahon. Hindi ko ginagawa to dahil naaawa ako. Nakita ko yung sarili ko sa'yo, Gio. At alam kong sayang kung hindi kita tutulungan. Tahimik ang bata. Kita sa mukha niya pinaghalong tuwa at pagdududa. Parang ayaw niya umasa, pero gusto niya maniwala. Pero sir, mahina niyang sabi, baka magalit po si mama. Hindi po siya sanay humingi ng tulong eh. Sabihin mo sa kanya, hindi to utang. Sagot naman ni Ethan. Isipin niya na lang na pagkakataon to. Gusto ko makita ka nag-aaral. Walang kondisyon, Gio. Basta mangako ka lang na pagbubutihin mo. Hindi na nakatiis si Gio ay napaluha siya. Opo, sir, pangako ko po. Mag-aaral po ako mabuti. Hindi ko po sasayangin. Ngumiti si Ethan at hinaplos ang balikat ng bata. Good. Simula bukas, papasok ka na rito bilang estudyante. Ako nang bahala sa principal. Sir? Nanginginig pa ang boses ni Gio. Salamat po talaga. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Walang anuman, sabi ni Ethan. Basta tandaan mo lang yung sinabi mo. Gusto mong matuto, diba? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Habang naglalakad pabalik si Ethan sa sasakyan, napalingon siya ulit kay Gio. Nakita niya nakaupo ito sa ilalim ng puno. Nakangiti, hawak ang lumang supot. Pero ngayon, para bang may bagong liwanag sa mukha niya. Pagpasok ni Ethan sa kotse, huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung bakit parang kabado ang dibdib niya. Parang matagal niya nang kilala ang batang yon. Nilingon niya ang mga librong nasa backseat ng sasakyan. Isa sa mga libro ay may lumang markang Property of Villarreal Residence Library. Mga lumang kopyang dating pag-aari ng pamilya niya bago siya umalis ng mansyon. Habang pinagmamasan niya iyon, biglang sumagi sa isip niya ang isang pangalan, Lara. Isang babaeng matagal niya nang gustong kalimutan. Dating katulong sa lumang bahay nila. Mabait, tahimik at palagi nakangiti. Pero isang araw, bigla na lang itong nawala. Nang sabay din sa magulong pamilya ni Ethan. Mabilis niyang itinaboy ang alaala. Ngunit habang paalis ang kotse at habang nakatingin siya sa maliit na batang marumi pero puno ng pangarap, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang kirot sa puso. Parang may bahagi sa kanya nagsasabi, hindi to basta pagkakataon lang. Tahimik ang gabi sa looban. Ang liwanag ng lamparang nakasabit sa kisame ang tanging ilaw sa loob ng maliit na barong-barong. Sa tabi ng lumang lamesa nakaluhod si Lara, nakapikit at mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Panginoon, mahina niyang bulong. Salamat po sa biyayang binigay niyo kay Gio. Sana po, hindi to maging simula ng panibagong gulo. Sa kama, mahimbing na natutulog si Gio. May ngiti sa labi habang yakap ang lumang librong binigay ni Ethan kanina. Kita sa mukha ng bata ang tuwa, ang pag-asa. Pero sa mukha ni Lara, kabaligtaran, puno ng kaba at takot. Kaninang hapon lang dumating ang balita mula sa paaralan. May lalaki nag-sponsor sa pag-aaral ni Gio. Isang kilalang negosyante, si Ethan Villarreal. At halos mabitawan niya ang hawak na walis nang marinig ang apelidong iyon. Parang huminto ang mundo niya. Villarreal? Bulong niya noon habang nakatitig sa sulat ng paaralan. Baka nagkataon lang. Marami namang Villarreal sa Maynila. Pero nang mabanggit ng principal ang buong pangalan, Ethan Luis Villarreal, hindi na siya makakilos. Tumigil ang tibok ng puso niya saglit. Iyon ang pangalang matagal niya nang tinatakasan. Kinabukasan habang nag-aalmusal silang mag-ina, hindi mapakali si Lara. Ma, ang bait po ni Sir Ethan. Masaya sabi ni Gio habang hinihigop ang mainit na sabaw. Sabi po niya, siya na raw bahala sa tuition ko pati uniform at libro. Ngumiti naman si Lara.
Pilit na tinatago ang kaba. Talaga? Buti naman anak. Pero tandaan mo ha, huwag ka masyadong umasa. Minsan may kapalit ang mga ganyan. Hindi po ma, sagot ni Gio, puno ng kumpiyansa. Sabi niya wala daw kapalit, basta raw mag-aral ako mabuti. Tumango naman si Lara, pero hindi maalis ang takot sa dibdib. Hindi niya kayang ipaalam kay Gio ang totoo, na ang lalaking iyon, ang nagbukas ng pinto para sa anak niya, ay ang parehong lalaking sinarahan ng tadhana noon. Habang pinapanood niya si Gio papasok sa eskwela, napahawak siya sa dibdib. Ethan, bakit ngayon ka pa bumalik? Kinagabihan habang nag-aayos si Lara ng mga damit, nalalaban, narinig niya ang mga kapitbahay na nagkukwentuhan sa labas. Alam mo ba, yung batang pinag-aaral na Villarreal, taga rito lang daw. Swerte nung mag-ina. Oo nga, baka sakaling iingat na rin sila sa hirap ano? Napahinto si Lara. Parang nabigla siya sa bigat ng salitang mag-ina. Ayaw niya maging usap-usapan. Ayaw niyang malaman ng kahit sino na may koneksyon silang mag-ina kay Ethan. Mabilis niyang sinara ang bintana, sabay bulong sa sarili. Hindi dapat malaman. Kahit kailan. Pagdating ni Gio galing eskwela, tuwang-tuwa ito nagkwento. Ma, ang dami ko natutunan. May sarili pa ako upuan, ma. Tapos sabi ng teacher, matalino daw ako. Ngumiti si Lara, pilit na pinapantayan ang saya ng anak. Siyempre naman, anak ko yan. Pero nang ilabas ni Gio ang ID at nakitang may perman Ethan sa ilalim bilang sponsor, parang tinusok ng karayom ang puso ni Lara. Pinagmasdan niya ang perma. Alam niya yon. Alam niya ang sulat kamay na yan. Noong araw, yun din ang perma na nasa mga sulat ni Ethan sa kanya. Mga sulat na pinunit niya na nung gabing pinalaya siya sa mansyon. Pagdating ng hating gabi, hindi pa rin siya mapakali. Umupo siya sa tapat ng pintana. Tinanaw ang paaralan sa di kalayuan. Nakikita pa niya mula sa malayo ang ilaw ng bagong library na pinagawa ni Ethan. Mukhang maganda nga, ma. Narinig yung sabi ni Gio ng isang gabi. Gusto ko maging librarian minsan. Gusto ko magturo ng mga bata. Napangiti siya, pero kasabay ng ngiti ang luha. Anak, hindi mo alam kung gaano kahirap itago ang katotohanan para lang mapanatiling payapa ang buhay natin. Alam niya hindi siya pwedeng magpakita kay Ethan. Hindi pa siya handa. Hindi niya kayang muling harapin ang lalaking minsan niyang minahal at lalong hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit may batang kamukhang kamukha niya. Kinabukasan, maagang umalis si Gio. Nang maisara nito ang pinto, tahimik si Lara na lumuhod ulit sa altar. Panginoon, umiiyak na dasal niya. Kung ito na po ang kapalaran ng anak ko, tatanggapin ko. Pero sana po, huwag na po sana makilala ni Ethan kung sino talaga ako. Kung sakaling malaman man niya, baka hindi ko kayanin. Hinaplos niya ang larawan ni Gio sa altar. Yung lumang picture na nakangiti habang may hawak na lumang libro. Para sa'yo, anak. Bulong niya. Kahit ako na lang magtago sa dilim. Basta ikaw, mabuhay ka sa liwanag. At sa labas ng bintana, dumaan ang sasakyan ni Ethan. Hindi niya alam na ilang metro lang ang pagitan nila. Dalawang mundo. Magkalapit, pero hindi magtatagpo. Hindi pa. Maagang nagising si Gio sa unang linggo niya bilang opisyal na estudyante sa paaralan. Maingat niya isinuot ang bagong uniform na binigay ng paaralan. Medyo malaki pa nga at may tahi sa gilid. Pero sa kanya, parang pinakamahalagang damit ito sa mundo. Ma, ang ganda po nito! Tuwang-tuwa niyang sabi habang humaharap sa maliit na salamin. Ngumiti naman si Lara. Pinipigilang maiyak. Bagay sa'yo, anak. Para kang tunay na estudyante. Totoo na po kasi, ma. Estudyante na ako. Sagot pa ni Gio. Sabay halik sa pisngi ng ina bago tumakbo palabas ng bahay. Habang pinagmamasdan siyang lumalayo, napahawak si Lara sa dibdib. Sana, Gio, matupad mo lahat ng pangarap mo. Pagdating sa paaralan, kitang-kita ang pagkakaiba ni Gio sa mga estudyante. Habang ang iba naman ay may mamahaling bag,
bagong sapatos at malilinis na gamit. Si Gio naman may lumang backpack na tinahi pa ni Lara at sapatos na halos punit na sa gilid. Uy, tignan mo yung bagong estudyante oh. Bulong ng isa. Nako, siguro scholar yan. Ang dumi ng pag eh. Di ata marunong magsuklay. Sabay tawa pa ng isa. Narinig naman lahat iyon ni Gio, pero ngumiti lang siya. Sanay siya sa mga ganoong komento. Sanay na siya sa pagtawa ng iba. Ang hindi nila alam, kabisado niya ang mga pakiramdam ng wala. At mas kabisado niya ang pakiramdam ng may pangarap. Sa unang klase, tahimik lang siya. Pero habang nagtuturo ang guro ng basic arithmetic, napansin ni Miss Reyes na si Gio lang ang mabilis sa sumagot. Okay, class. Kung may 3 kahon na may tig-5 libro, ilan lahat ang libro? Bago pa makasagot ang iba, taas kamay na si Gio. 15 po, ma'am. Correct. Ang bilis mo ha. Napangiti si Miss Reyes, pero ang ilan sa mga kaklase ni Gio ay napasimangot. Arte? Bulong pa ng isa. Show off, sabi pa ng isa. Pero hindi niya pinansin. Sa halip, nag-focus siya sa blackboard. Gusto niyang patunayan hindi lang siya basta scholar. Kaya niyang sabayan kahit na sino. Lumipas ang ilang araw. Lumabas ang resulta ng exam. Nakapaskil sa bulletin board ang listahan ng mga top scorers. Nagkumpulan ng mga estudyante. Ay, si Lance ulit oh, number 2. Sabi ng isa. Uy, si Bea number 3. Hanggang sa marinig ang isa pang sigaw. Wait lang, sino tong number 1? Gio de la Cruz? Sabay-sabay silang napalingon kay Gio na tahimik lang sa gilid. May hawak pang notebook. Siya ba yung bagong estudyante? Imposible. Hindi nga marunong mag-ayos ng gamit yun tapos top 1. Nako, baka may daya. Hindi sumagot si Gio. Lumapit na lang siya sa listahan at tahimik na tinignan ang pangalan niya. Gio de la Cruz, rank 1. Ngumiti siya ng bahagya. Para sa kanya, sapat na yung makita niyang may bunga ang lahat ng pagpupuyat sa pagbabasa ng lumang libro ni Ethan. Sa labas ng silid nakamasid si Miss Reyes. Proud na proud sa kanya. Alam ko may potential tong batang to. Bulong niya sa sarili niya. Ilang araw lang lumipas, kumalat na sa buong paaralan ang balita. Yung scholar daw ni Mr. Villarreal top sa exam. Nako, baka kaya pinili siya ni Sir matalino talaga. Hanggang makarating ang balita mismo kay Ethan na nasa opisina noon. Habang pinapakita ng sekretary ang report ng scholarship program, napansin niya ang pangalan. Gio de la Cruz. Binasa niya. Ito ba yung batang nakita ko noon? Opo, sir. Sagot naman ng sekretarya. Siya po yung tinulungan ninyong makapag-aral. Ang galing daw, top sa exam. Tahimik lamang si Ethan sandali. Pero hindi maitago ang ngiti sa labi. Talaga? Sabihin niyo sa principal, ipagpatuloy lang nila. I want to see his progress personally. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng matagal na panahon, may kakaibang init ang naramdaman ni Ethan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang koneksyon siyang naramdaman sa batang iyon. Parang hindi lang basta scholar. Kinabukasan, dumating si Ethan sa paaralan para mag-inspeksyon ng library. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Gio na nakaupo sa labas ng silid. Nagbasa ng libro. Habang kumakain ng tinapay, lumapit siya na nakangiti. Oy, Gio, kumusta ka na? Napahinto ang bata. Agad na tumayo. Sir Ethan, maayos po ako. Maraming po salamat talaga sa inyo. Hindi mo kailangang magpasalamat palagi, sabi pa ni Ethan. Narinig ko ikaw daw ang top sa exam? Namala naman si Gio at nahihiya. Opo, sir, swerte lang po siguro. Ngumiti naman si Ethan. Hindi yan swerte, iho. Galing mo yan. Keep it up, ha? Proud ako sa'yo. Hindi alam ni Gio kung ano sasabihin. Sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa kanya ng walang kapalit. Pag alas si Ethan, tumingala siya sa langit. May ngiti sa labi. Sir Ethan, pangako, hindi ko kayo bibiguin.
At sa di kalayuan, si Lara tahimik na nakasilip sa pader ng paaralan. Nakasuot ng cap at mask. Pinagmamasta ng anak. Hindi siya makalapit. Pero sapat nang makita niyang masaya si Gio. Anak, kayang-kaya mo yan. Bulong niya. Kahit hindi mo alam, ang ama mong matagal kong minahal, siya rin ang dahilan kung bakit natupad ang pangarap mo. Maaga naglalabas si Lara sa gilid ng ilog. Suot ang lumang duster na may pilas na sa laylayan. Habang hinihimas ang hangin ng buhok niyang may puting hibla, tumingin siya sa malayo. Doon sa mataas sa pader ng paaralang pinapasukan ni Gio. Araw-araw halos ganoon ang eksena. Wala man siyang kayang ibigay na marangyang baon, hindi siya nawawala ng pag-asa. Siguro recess na nila. Mahina niyang sabi habang pinipiga ang basang damit. Sa isip niya, iniisip kung kumain na kaya si Gio o kung may nakausap na itong bagong kaklase. Sa gilid ng barong-barong, nakasabit ang lumang kalendaryo. Doon niya tinatandaan ang mga araw na may meeting sa school, mga petsang sinadya niyang iwasan. Kapag may sulat mula sa guro, si Aling Marites, ang kapitbahay nila, ang palaging umaattend at pumipirma bilang guardian. Sabihin mo lang anak na busy ako sa labahin. Laging paalala ni Lara. Ma, hindi ba pwedeng minsan lang kayo pumunta? Tanong ni Gio minsan habang inaayos naman ang notebook niya. Ngumiti lamang si Lara. Pilit na masaya. Ayoko anak, baka mapahiya ka lang. Alam mo naman, hindi ako marunong makihalubilo sa mga mayayaman. Tahimik si Gio, pero sa loob-loob niya, gusto niyang ipagsigawan na proud siya sa kanyang ina. Hindi lang niya alam kung paano sasabihin iyon sa harap ng mga kaklase na laging pinagtatawanan ang mga simpleng bagay. Tuwing tanghali, kapag uwian ng mga estudyante, nagtatago si Lara sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng gate. Doon niya pinapanood ang anak. Minsan, dala niya ang lumang binoculars na hiram kay Aling Marites. Ay, anak ko, parang pinata na siya. Mahina niyang bulong habang nakangiti. Minsan, may nakasalubong siyang guro. Kayo po bang nanay ni Gio? Tanong ng guro. May ngiting magiliw. Hindi po. Tinitinan ko lang po yung anak ng kapitbahay namin. Mabilis siyang sagot bago umalis. Nanginginig ang kamay niya habang naglalakad palayo. Pag uwi sa bahay, pinunasan niya ang pawis sa noo at sinubukang magpakasaya. Pero tuwing tahimik na ang paligid, bumabalik sa kanya ang tanong. Hanggang kailan ko kaya itatago to? Isang gabi habang nagluluto siya ng tinolang manok na halos puro sabaw, biglang nagtanong si Gio. Ma, kailan ko po kayo makikilala si Papa? Natigilan si Lara. Umusok ang sabaw habang nagkakandara pa siyang magbukas ng kalan. Hindi ko alam anak. Mahina niyang sagot. Basta maniwala ka, mabait yung papa mo. Patay na po ba siya? Tanong ulit ni Gio. Hindi anak, nasa malayo lang siya. Tapos ay ngumiti siya kahit ramdam ni Gio na may bigat sa mga mata nito. Pagkatapos kumain, naglinis si Lara habang si Gio naman ay nag-aaral. Sa lamesa may maliit na garapon na puno ng barya. Ipon niya para sa tuition ni Gio kapag nawala na ang tulong ni Mr. Villarreal. Tuwing maghuhulog ang barya sa garapon, parang may kasabay na paghinga ng ginhawa at takot. Habang nag-aayos ng labada, kinabukasan, may narinig siyang usapan sa labas. Yung batang si Gio, anak daw ng janitress, sabi ng isang ale. Kaya siguro hindi na-attend ng mga meeting ano? Sagot naman ng isa. Tahimik lamang si Lara, pero nag-init ang dibdib niya. Ayaw niya mapag-usapan ng anak na parang chismis. Nang gabi rin yun, umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang lumang kahon sa ilalim. Doon nakatago ang mga alaala. Isang litrato niya kasama si Ethan Villarreal. Parehong masaya. Hinaplos niya ang larawan. Ethan, hindi mo alam. Anak mo siya. Bumuhos ang luha niya. Noong araw na umalis siya sa mansyon, buntis na siya. Sinabihan siya ng pamilya ni Ethan na lumayo at huwag nang magpakita. Isang kasambahay lang ako noon, bulong niya.
Hindi ko kaya makipag-agawan ng lugar sa pamilya nila. Ngayon, heto siya. Nananatiling lihim. Kahit si Ethan na mismo nagpapaaral sa anak nila. May pagkakataong halos puntahan niya si Ethan sa opisina nito. Pero lagi niyang pinipigilan ng sarili. Pag nalaman niyang anak niya si Gio, baka kunin niya. Hindi ko kakayanin yon. Sabi niya sa sarili habang nakatitig sa bintana. Isang gabi may dumating na sulat mula sa school. Parent-teacher conference. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Gusto niyang pumunta. Gusto niyang marinig kung gaano kagaling ang anak niya. Pero sa dulo, ibinalik lang niya ang papel sa sobre. Sabihin mo na lang kay ma'am na may trabaho ako anak ha. Pakiusap niya kay Gio. Pero ma, gusto ko pong kasama kayo. Next time na lang, sagot ni Lara. Pilit nang umingiti habang pinipigilan ng pag-iyak. Pag alas sa Gio ay napahawak siya sa dibdib. Para siyang mababaliw sa bigat ng lihim na dinadala. Bumalik siya sa ilog ginagabihan. Dala ang flashlight at labahin. Doon siya tahimik na nagdadasal. Diyos ko, huwag muna ngayon. Hindi pa siya handa. Hayaan niyo muna ako maging nanay sa kanya. Kahit sa anino lang. Habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, dumaan ang hangin. Dala ang amoy ng mga punong malapit sa paaralan. Sa malayo, naririnig niya ang tawa ng mga batang naglalaro. At sa mga tawanan na yon, naroon ang tinig ng kanyang anak. At habang pinapatuyo niya mga damit sa ilalim ng araw, tumingala siya sa langit. Umaasang kahit sa pagitan ng mga hangin, maririnig ng Diyos ang isang ina na pilit na nagtatago. Ngunit walang tigil, magmahal. Makalipas ang ilang buwan, tila ibang bata na si Gio. Hindi na siya yung bahiyain at madungis na nakasilip lang noon sa bintana ng paaralan. Ngayon, tuwing recess, may mga kaklase na siyang bumabate. Kahit simple lang ang gamit niya. Kilala siya bilang yung matalinong bata na laging top. Araw-araw nag-aaral siya ng walang reklamo. Sa bawat exam, halos perfect ang score niya. Kahit si Miss Reyes ang advisor ay napapahanga sa kanya. Ang galing mo, Gio. Sigurado ako may mararating ka. Sabi nito habang ibinibigay ang resulta ng exam. Ngumiti naman si Gio. Simple ngiti lang. Salamat po, ma'am. Ginagawa ko lang po ang best ko. Pero sa loob-loob niya, may dahilan kung bakit masigasig siya. Gusto niyang masuklian ang kabutihan ni Sir Ethan Villarreal. Ang taong biglang dumating sa buhay niya at nagbukas ang pintuan patungo sa pangarap niya. Isang umaga habang nagwawalis ang paligid ng silid-aralan, may dumating na itim na kotse sa harap ng gate. Pansin agad ng mga estudyante. Uy, si Sir Villarreal yun ah, sigaw ng isa. Siya yung CEO na nagdodonate ng library, di ba? Bulungan ng mga guro. Lumabas si Ethan mula sa kotse. Nakasuit at mukhang seryoso pero mabait ang ngiti. Nakita niya agad si Gio na nakatayo sa gilid. May hawak pang walis. Gio, tawag niya. May oras ka ba mamaya? Kinabahan naman si Gio. Opo sir, bakit po? Ngumiti si Ethan. Narinig kong top ka ulit sa klase mo. Gusto kitang imbitahan sa bahay. Gusto kong ipagdiwang yan. Simple lang ha. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Hindi naman makapaniwala si Gio. Talaga po, sir? Halos nanginginig ang tinig niya. Oo naman, sagot ni Ethan. Sabihin mo lang sa nanay mo, ihatid ka ng driver ko. Pag-uwi ni Gio, halos tumalon siya sa saya. Ma, pupunta raw ako sa bahay ni Sir Ethan. Sigaw niya habang tumatakbo papasok ng barong-barong. Nagtigil si Lara sa paghahanda ng hapunan. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Bakit ka pupunta ron, anak? Ipinagdiriwang lang daw po yung pagiging top ko. Promise ma, babalik din ako agad. Tahimik lamang si Lara. Pilit pinipigilan ng kaba. Hindi alam ni Gio sa loob ng ina, may halong takot sa tuwing nababanggit ang pangalang Ethan. Ngumiti si Lara, kahit nanginginig ang labi. Sige anak, pero mag-iingat ka ha? At huwag kang magtatagal. Opo ma, promise. Kinabukasan, maaga siyang sinundo ng driver ni Ethan. Habang bumabiyahe,
Hindi makapaniwala si Gio sa mga tanawin. Malalawak na kalsada, mga bahay na parang kastilyo. Sir, ganito po pala kayaman ng mga Villarreal? Mahina niyang bulong nang makita ang gate. Pagbaba, sinalubong siya ng gwardya. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, halos mapanganga siya. Malinis, mabango, at puno ng mga chandelier. Pero may isang bagay na agad niyang napansin. Mga painting sa dingding. Puro portraits sa mga babae at bata. Sir, ang ganda po ng bahay ninyo, sabi niya habang nakatingin sa paligid. Ngumiti naman si Ethan. Salamat, Gio. Dati tahimik lang dito. Ngayon parang may bagong sigla na. Dinala siya ni Ethan sa malaking dining room. Doon may handang spaghetti, fried chicken, at cake na may nakasulat pang congratulations, Gio. Wow! Halos hindi makapaniwalang binatilyo. Para sa'yo yan, sabi ni Ethan. You deserve it, Gio. Habang kumakain, nagtatanong si Ethan tungkol sa buhay niya. Nasaan nga pala ang nanay mo? Matagal ko nang gusto siyang makilala. Napayuko si Gio. Lagi po kasing busy si Mama. Sa trabaho. Minsan sa labahan. Minsan po sa bahay lang. Pero okay lang po siya. Ngumiti si Ethan. Mabuti. Siguradong proud siya sa'yo. Pagkatapos silang kumain, inaya ni Ethan si Gio na maglibot sa mansyon. Gusto mo bang makita ang library? Tanong niya. Opo, sagot ni Gio. Masiglang masigla. Habang naglalakad, napansin ni Gio ang mga larawan sa hallway. Isang painting ang nakakuha ng atensyon niya. Isang batang babae na nakaupo sa hardin. Nakangiti habang may hawak na bulaklak. Tumigil siya. Sir, sino po yan? Tanong niya na nakatingin sa painting. Lumapit si Ethan at saglit na natahimik. Yan. Matagal ng painting yan. Isang taong mahalaga sa akin noong bata pa ako. Pero matagal na kami hindi nagkikita. Hindi naman maipaliwanag ni Gio, pero may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Para bang pamilyar ang ngiti ng babae sa painting. Habang nakatitig, para bang may kung anong kirot sa puso niya. Isang hindi matindihang lungkot at aliw. Parang familiar po siya. Mahina niyang sabi. Ngumiti naman si Ethan. Baka nagkataon lang, anak. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kirot din. Ang larawang iyon ay si Lara. Ang dating kasambahay na biglang nawala noon. Ang babaeng minsan niyang minahal. Nang paalas na si Gio, sinamahan siya ni Ethan palabas. Gio, nais kong ipagpatuloy mo yan, ha? Kung may mga kailangan ka, sabihin mo lang. Opo, sir. Maraming salamat po talaga. Habang nasa loob ng kotse pabalik, hawak ni Gio ang maliit na libro na ibinigay ni Ethan. Dream big, work hard. Ngumiti siya. Salamat, sir. Sana maging katulad niyo ako balang araw. Pag-uwi niya ay sinalubong agad siya ni Lara. Kamusta? Kumain ka na ba? Opo, ma. Ang bait po talaga ni Sir Ethan. Ang laki ng bahay. May mga painting po siya ng mga babae. May isa nga pong larawan dun Parang kamukha niyo yung bata. Natigilan si Lara. Muntik niyang mabitawan ng hinuhugasang plato. Ha? Baka nagkakamali ka lang, anak. Hindi po, ma. Kaparehong pati buhok pati ngiti. Ngumiti si Lara. Pero ramdam ni Gio na may kakaiba sa kilos niya. Baka lang nagkataon, anak. Sige na, magpahinga ka na. Pagpasok ni Gio sa kwarto, tiningnan ni Lara ang sarili sa lumang salamin. Mahina siyang napangiti. Pero kasabay noon ay tumulo ang luha. Ethan, hindi mo talaga malilimutan. Bulong niya. Kahit sa mga larawan lang, nandyan pa rin ako. At sa labas ng bintana, habang tinatangay ng hangin ng mga dahon, tahimik na nagdadasal si Lara. Na sana, hindi pa dumating ang araw na magtagpo ang dalawang mundong matagal niya nang pinaglayo. Tahimik ang gabi sa ospital. Ilang nurse na lang ang gising. At ang mga ilaw sa hallway ay mahina na. Parang antok na rin.
Si Lara, suot ang kupas na uniforme ng janitress, ay nagwawali sa dulo ng koridor. May maliit na earphone siya sa tenga. Pinapakinggan ang lumang kanta mula sa cellphone niyang basag na ang screen. Para kahit papaano, gumaan ang pakiramdam sa pagod. Last room na lang. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ng salamin sa pintuan ng admin office. Pawis, pagod, pero may ngiti. Ganito ang araw-araw niyang buhay. Tahimik, pagod, pero may kapayapaan sa simpleng trabaho. Ngunit ng gabing iyon, may hindi inaasahang mangyayari. Habang pinupunasan niya ang sahig, may bumungad na grupo ng mga tao. Mga lalaking nakasuit, may dalang dokumento, at may kasunod na lalaki na agad niya nakilala. Kahit pa na matagal ng panahon ang lumipas. Si Ethan Villarreal. Nakatayo ito sa gitna ng hallway. Nakaitim na coat. Mukhang pagod pero kagalang-galang pa rin. Kasama niya ang head nurse at ang direktor ng ospital. Magandang ginagawa niyo rito, sabi ni Ethan habang sinusuri ang mga pasilidad. I'll make sure the Villarreal Foundation will help upgrade your pediatric wing. Hindi naman makagalaw si Lara. Nanigas siya sa kinatatayuan. Hawak pa ang mop. Pakiramdam niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pwedeng siya yun. Pero habang lumalapit ang grupo, lalo niyang nakikita ang mukha ni Ethan. Parehong-pareho pa rin. Mas mature, mas seryoso. Pero yung mga mata niya, iyon pa rin. Ang mga matang minsan ay tumingin na sa kanya ng may pagmamahal. Sinubukan niyang umiwas. Pinilit niyang tumalikod at paglakad palayo. Pero nabangga siya ng isa sa mga kasamahan ni Ethan. Natapon ang hawak niyang balde ng tubig sa sahig. Pasensya na po, Diyos ko. Napayuko siya habang pinupunasan ng tubig. Lumingon si Ethan. It's okay, sabi niya sabay lapit para tulungan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang huminto ang oras. Si Lara nanginginig ang kamay. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Si Ethan naman napakunot ang noo. May kung anong pamilyar sa mukha ng babae ito. Miss, ayos ka lang? Tanong niya na mababa ang boses. Opo, sir. Halos bulong ni Lara habang pinipilit maging kalmado. Pasensya na po. Hindi ko kayo nakita. Wala yun, sagot ni Ethan. Pero hindi pa rin siya umaalis. Pinagmasdan niya si Lara mula ulo hanggang paa. Payat, pagod, pero pamilyar. Hindi. Imposible. Si Lara ba to? Parang nakita na tayo dati? Tanong ni Ethan, halos pabulong. Napalunok si Lara at pilit ng umiti. Siguro po napagkamalan niya lang ako. Madami naman po nagtatrabaho rito. Pero kahit anong pag-iwas, ramdam niyang sinusuri siya ni Ethan. Anong pangalan mo? Tanong nito. Lani po. Mabilis niyang sagot. Halos pabulong. Gamit ang pangalan na madalas niyang ginagamit sa trabaho. Lani. Ulit ni Ethan. Okay. Salamat sa paglilinis. Mag-iingat ka, ha? Ngumiti si Ethan at naglakad palayo. Pero ilang beses pa siyang lumingon. Habang si Lara naman hindi na makahinga sa kaba. Pagkaalis ng grupo ay napaupo siya sa sahig at halos mapaiyak. Diyos ko, bakit dito pa ba siya pumunta? Bulong niya habang pinipigilan ng luha. Sa bawat paghinga niya, bumabalik ang alaala. Ang huling gabi sa mansyon. Ang pagtakas niya habang buntis. Ang pangako niya sa sarili na hindi na siya babalik sa mundo ni Ethan. Pero ngayon, siya mismo ang nilapitan ng tadhana. Lumipas ang ilang minuto pero hindi pa rin siya mapakali. Habang naglilinis ang natapon niyang tubig, napansin niyang naiwan ang isang maliit na folder sa gilid ng hallway at may nakasulat. Villarreal Foundation Donation Agreement. Tiningnan lang niya ito mula sa malayo at hindi pinulot. Di ko na kailangang malaman, sabi niya sa sarili. Basta hindi niya malaman kung sino ako. Ligtas kami ni Gio. Habang palabas ng ospital si Ethan, tumingin siyang muli sa direksyon na pinag-iwanan ni Lara. Sir?
Tanong ng driver niya. Okay lang po ba kayo? Tahimik lang si Ethan. Yung janitress kanina? Parang may something sa kanya. Parang kilala ko siya. Siguro po kamukha lang ng kakilala ninyo, sir. Sabi ng driver. Ngumiti si Ethan, pero halata sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Baka nga. Kinagabihan habang pauwi si Lara, dumaan siya sa ilalim ng pose ng ilaw. Nakatingin sa langit. Mahigpit na niyakap ang lumang bag na dala. Ethan, bulong niya. Sana hindi mo na ako maalala. Kasi kung maaalala mo ako, baka mawala lang sa akin si Gio. Pag uwi niya, tahimik niyang sinilip ang anak na natutulog. Yakap ang libro na bigay ni Ethan. Napaupo siya sa gilid ng kama at pinahid ang luha. Anak, hindi mo kailangang malaman kung sino siya. Basta, mahal kita. Ako na lang sapat na. Hindi naman mapakali si Ethan. Buong biyahe pa uwi, nasa likod siya ng sasakyan. Pero ang isip niya ay naiiwan pa rin sa ospital. Doon sa babaeng janitress, na kamukhang kamukha ni Lara. Ang babaeng matagal niya nang inakalang patay na. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang boses nito. Ang mahina nitong, Opo, sir. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung paraan niya ng pagsasalita, pati yung takot sa mga mata niya. Siya yun. Pagdating niya sa bahay, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang laptop at sinubukang hanapin ang listahan ng mga empleyado sa ospital. Ngunit wala ang pangalan ni Lara. Ang nakita lang niya ay Lani de la Cruz. Lani? Mahinang ulit niya. Kung totoo man, bakit Lani na siya ngayon? Lumipas ang ilang araw pero lalo lang siyang kinain ng kuryosidad. Sa bawat meeting, nawawala ang focus niya. Laging bumabalik sa isip ang babaeng yon at kung bakit may lungkot sa mga mata nito. Isang gabi hindi na siya nakatiis. Nagpa siyang sundan si Lani. Bandang 6:00 ng gabi, nakaparada ang itim niyang kotse sa tapat ng ospital. Suot niya ang simpleng jacket at cap. Parang ordinaryong lalaki lang. Nakita niyang lumabas si Lara. Pagod at may dalang lumang tote bag at tila nagmamadaling umuwi. Tahimik siyang sumunod mula sa di kalayuan. Tumaan si Lara sa mga eskinita, sa lumang bakery hanggang sa likod ng maliit na paaralan. Doon huminto siya sa isang bahay na gawa sa kahoy. May maliit na bintanang may kortinang kulay asul. Binuksan ni Lara ang gate at bago pa man siya makapasok, may batang tumatakbo palabas. Ma, dumating ka na! Parang tinamaan ng kidlat si Ethan. Napatigil siya sa gilid ng kalsada. Ang boses ng bata, masigla, malambing at puno ng saya. Lumuhod si Lara at niyakap ang bata ng mahigpit. Oo anak, andito na si Mama. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Si Aling Marites nagluto po ng adobo. Pero sabi ko, hintayin ko kayo para sabay tayong kumain. Ngumiti naman si Lara at hinaplos ang buhok ng bata. Nako, salamat anak. Ngunit si Ethan halos hindi makahinga habang pinagmamasan ang eksenang iyon. May anak siya. Bulong niya sa isip. Ibig sabihin, may pamilya na siya ngayon. Pero nang marinig niya ang pangalan ng bata, parang may kumalapit sa puso niya. Gio, pumasok ka na sa loob ha? Sabi ni Lara. Opo ma. Si Gio. Napako si Ethan sa loob ng sasakyan. Parang biglang humigpit ang dibdib niya. Ang boses ng bata, pamilyar. May tono ng sariling dugo. Napatitig siya habang sinasara ni Gio ang kalawanging gate. Tsaka tumakbo papasok ng bahay. Hindi alam ni Ethan kung bakit nanginginig ang kamay niya, pero alam niyang may natuklasan siyang hindi basta-basta. Parang may bumalik na alaala. Ang mga huling gabi nilang magkasama ni Lara bago itong mawala. Kung sakali magkaroon tayo ng anak, gusto kong tawagin siyang Gio. Minsang sabi ni Lara habang nakahiga sa tabi niya. Para short for joy. Kasi kahit mahirap ang buhay, gusto ko may saya tayo. Si Gio, ang batang tinutulungan ko. Anak ni Lara.
Sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon simpleng pagkakataon. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital. Nakita niyang muli si Lara. O si Lani. Habang naglilinis sa hallway, napansin niyang laging may maliit na kwenta si Tong suot. May pendant na hugis between. Nilapitan niya ito. Magandang umaga, Lani. Bati ni Ethan. Napatigil si Lara. Halatang nagulat. Sir Ethan, magandang umaga po. Ngumiti siya, pero may pagtataka sa mukha. Nakita kita kahapon. Mukhang malapit lang ang bahay mo sa paaralan, ano? Bigla namang natigilan si Lara. Halos mapabitaw siya sa hawak na basahan. Ha? Po? Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ako nagkakamali, sabi ni Ethan. Malamig, pero kalmado. Nakita ako may batang sumasalubong sa'yo. Si Gio. Nang marinig ni Lara ang pangalan ng anak, parang huminto ang mundo. Napakapit siya sa mesa at nanginginig. Sir, wala po kayong karapatang sundan ako. Hindi ko intensyon na takutin ka. Putol ni Ethan. Gusto ko lang malaman ang totoo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lara. Siya ba ang anak mo? Tahimik, tanging tunog ng bentilador ang naririnig. Unti-unting tumulo ang luha ni Lara. Oo, anak ko siya. Mula nang marinig ni Ethan ang salitang ma mula sa bibig ng batang pinag-aaral niya, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang eksenang iyon. Ang yakap ni Lara sa bata, ang ngiti ni Gio, at ang kakaibang pakiramdam na tila matagal ng koneksyon sa puso niya. Hindi siya makatulog. Sa opisina, kahit abala sa mga meeting, palihim niyang tinitingnan ang larawan ni Lara na nakuha niya noon mula sa lumang family album. Hindi pwedeng siya nga iyon. Bulong niya. Pero ang kutob sa dibdib ay lalong lumalakas. Kinabukasan, tinawagan niya ang matagal ng assistant niya si Marco. Marco, gusto ko ipasuri ang background ng isang babae. Lara? Lara de la Cruz. Ang alam kong apelido niya noon. Hanapin mo kung saan siya nagtatrabaho, kung sino ang kasama niya, lahat ng impormasyon. Pero tahimik lang. Ayoko may makaalam. Nagulat si Marco. Sir, personal po ba ito? Sabihin na lang natin gusto ko makasiguro sa isang bagay. Ilang araw ang lumipas habang nakaupo sa opisina, dumating si Marco na may dalang folder. Sir, eto na po. Nakita ko sa record na dating mga empleyado ninyo sa mansyon ng Villarreal. Si Lara nga po. Dating kasambahay ninyo noong kolehiyo pa lang kayo. Nakalagay dito, umalis siya ng biglaan, walang paalam. May nakasulat na resign due to family emergency. Binuksan ni Ethan ang folder at sa unang pahina, naroon ang picture ni Lara. Mas bata, mas masaya, at iyon ang eksaktong mukha na matagal niya nang kinalimutan, pero hindi kailanman nawala sa puso niya. Siya nga. Mahina niyang sabi. May isa pa pong detail, sir, dagdag ni Marco. Ayon po sa lumang record ng mga kasambahay, may insidente raw na nangyari bago siya umalis. Isang gabi may gulo daw sa mansyon. Nawala raw ang ilang alahas ng Donya. At si Lara ang sinisi kinabukasan. At si Lara ay biglang hindi na bumalik. Pero wala akong ebidensya laban sa kanya. Napahawak si Ethan sa sentido. Kaya pala, kaya siya biglang nawala. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Noon, inakala niyang niloko siya ni Lara na tumakas ang ito dahil napagod sa relasyon nila. Pero ngayon, iba na ang nakikita niya. Parang may taong gumawa ng paraan para mawala si Lara sa buhay niya. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang bahay, binuksan niya ang laptop at tinitigan ang picture ni Gio na ipinadala ng principal bilang pasasalamat sa donasyon niya sa paaralan. Top student ng batch, nakasulat sa caption. Hindi niya maiwasang mapangiti, pero agad din siyang napabuntong hininga. Pamilyar ang mga mata, pati ang mga ngiti. Hindi ako pwedeng magkamali, bulong niya. Kinabukasan, dumiretso siya sa lumang mansyon ng pamilya Villarreal sa Tagaytay, kung saan sila lumaki. Matagal niya nang hindi binibisita iyon, pero dala ng pangungulit ng nakaraan,
Pumasok siya roon. Sa loob ng lumang kwarto niya, nandoon pa rin ang lumang kahon ng mga alaala. Binuksan niya iyon at nakita ang lumang Polaroid nila ni Lara. Nakaupo sa damuhan. Pareho nakangiti. Hawak ang lumang gitara. Tingnan mo to, Lara. Mahinang tawa ni Ethan. Sinabi mo noon hindi ka mawawala. Pero nangyari pa rin. Habang nakatitig siya sa larawan, bigla niyang naalala ang gabi bago mawala si Lara. Umiiyak ito habang sinasabi, "Kung may mangyaring masama, huwag mo ako sisisihin." Hindi niya iyon inintindi noon. Pero ngayon nagsisimula ng mabuo ang larawan ng katotohanan. Sa mga sumunod na araw, pinasundan ni Ethan si Lara ng palihim. Sa ulat ng investigator, nakasulat, Subject, Lara de la Cruz. Occupation, janitress sa St. Matthew Hospital. Address, Barangay San Isidro, malapit sa Northfield Academy. May anak na lalaki. Edad, 13. Pangalan, Gio de la Cruz. Nang mabasa ni Ethan iyon, parang huminto ang oras. Gio, binigkas niya ang pangalan. De la Cruz. Parehong apelido. Parehong edad na tatama sa panahong nawala si Lara. Lumakas ang tibok ng puso niya. Kung totoo ang iniisip ko. Tumigil siya at hindi alam kung matatakot ba o matutuwa. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, may halong pag-asa at takot ang damdamin niya. Kinagabihan nagpunta siyang muli malapit sa bahay ni Lara. Sa malayo, nakita niyang magkasabay kumain ang mag-ina. Maliit ang lamesa, pero puno ng tawanan. Si Gio tawang-tawa habang nagkukwento. Si Lara, tahimik lang pero nakangiti. Iyon ang eksaktong larawan ng pamilya na matagal nang ninanais ni Ethan. Ngayon, sigurado na siya. Hindi yon basta pagkakatulad lang. Si Gio, ang batang tinutulungan niya, ang batang gustong matuto, ay malamang siya ring batang iniwan sa kanya ng nakaraan. Habang tinitingnan sila mula sa dilim, mahina niyang bulong. Gio, kung anak kita, hindi na ako papayag na mawala ka ulit. Gabi na nang muling bumalik si Ethan sa barong-barong ni Lara. Hindi siya mapakali mula nang matuklasan ang mga dokumento. At gusto niyang marinig mismo kay Lara ang katotohanan. Tahimik siya nakatayo sa tapat ng maliit na bahay. Pinagmamasa ng liwanag mula sa loob. Sa bawat halakhak at boses si Gio, lalong bumibigat ang dibdib niya. Para siyang dayuhan sa sarili niyang buhay. May anak siyang hindi niya kilala at isang babaeng iniwan niyang may sugat na hindi niya alam kung paanong maghihilom. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Lara. May bibilin sana sa kanto. Napahinto siya na makita si Ethan sa dilim. Ethan? Mahina niyang sabi, pero agad din niyang binawi. Bakit ka nandito? Dahan-dahang lumapit si Ethan, halatang kinakabahan. Lara, kailangan kitang makausap. Wala tayong dapat pag-usapan. Mariin niyang sagot. Matagal na akong wala sa mundo mo. Huwag mo na akong guluhin. Hindi ko namang gustong guluhin ka. Sagot ni Ethan na halos pabulong. Gusto ko lang malaman kung bakit ka nawala. Bakit mo ko iniwan noon nang walang paalam? Napailing si Lara. Pilit pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Hindi mo kailangan malaman. Tapos na yun, Ethan. Hindi pa tapos para sa akin. Napataas ang boses ni Ethan. Bakit mo tinago sa akin na may anak ka? Natigilan si Lara. Saglit na katahimikan. Tanging tunog ng kuliglig at hampas ng hangin ang maririnig. Lumingon siya sa pinto. Parang tinitiyak na walang nakarinig. Umalis ka na nga, Ethan. Mahinahon pero matigas ang tono. Wala kang dapat malaman. Kung talagang gusto mong makatulong, lumayo ka sa amin. Mas tahimik ang buhay namin nang wala ka. Lara, mahinang sabi ni Ethan. Kung si Gio ay, tumigil ka! Sigaw ni Lara, sabay hakbang palapit. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng anak ko. Hindi mo alam kung anong dinanas namin. Hindi mo alam
kung gaano kahirap magpalaki ng bata ng mag-isa. Parang tinusok ang puso ni Ethan. Kaya nga gusto kong itama yun. Sagot niya na nanginginig ang boses. Kung ako ang ama ni Gio, hindi mo siya anak. Mabilis sa putol ni Lara. Pero halata sa tinig ang pag-aalinlangan. Hindi mo siya kailangang kilalanin, Ethan. Hindi mo kailangang maramdaman kung paanong magutom o kung paanong itago ang anak mo para hindi pagtawanan ng mga kapitbahay. Di ko nilira ang ulo. Halos bulong na lang ang boses. Ginawa kong lahat para mapalaki siya ng marangal kahit wala ka. Kaya pakiusap, umalis ka na. Tahimik si Ethan. Sa loob-loob niya, ramdam niya na may ibang tinatago si Lara. Isang bagay na pilit nitong pinipigilan sabihin. Kung wala akong karapatan, bakit ganito ang pakiramdam ko? Bulong niya. Bakit kapag tinitingnan ko siya, parang nakikita ko sarili ko? Hindi naman nakasagot si Lara. Sa halip, umiwas siya ng tingin at nagsimulang pumasok sa bahay. Ngunit bago pa siya makapasok, biglang may narinig silang malakas na ubo mula sa loob. Ma, hingal na tawag ni Gio. Gio! Napasigaw si Lira at agad na tumakbo papasok. Sumunod naman si Ethan. Naabutan nila si Gio na nakaluhod sa sahig. Hawak ang dibdib at hirap huminga. Anak! Nanginginig ang kamay ni Lara habang pinupunasan ng pawis ang anak. Wala ka na bang gamot? Diyos ko! May hika siya? Mabilis sa tanong ni Ethan habang hinahanap ang inhaler. Tumango si Lara na umiiyak. Oo, pero naubos ang gamot niya. Hindi pa ako nakabili. Hindi na nagdalawang isip si Ethan. Halika sa kotse ko. Binuhat niya si Gio na halos nawawala na ng malay. Huwag ka matakot, Lara. Dali natin siya sa ospital. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, hawak-hawak ni Lara ang kamay ni Gio sa likod ng kotse. Anak, sandali lang ha. Malapit na tayo. Si Ethan naman mabilis na magmaneho, pero maingat. Sa bawat hingal ni Gio, lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung paano, pero may kakaibang takot sa dibdib niya. Takot na baka mawala ang batang iyon. Pagdating sa ospital, agad niyang tinawag ang mga nurse. Emergency! Asthma attack! Sigaw niya at inalalayan sila papasok. Naiwan si Lara sa hallway, nanginginig at umiiyak. Diyos ko, tulungan mo, anak ko. Lumapit si Ethan. Dahan-dahan pero hindi niya alam kung may karapatan pa siyang magpakita ng pag-aalala. Lara, huwag ka magkaalala. Kakayanin niya to. May mga doktor akong kakilala dito. Ako nang bahala. Tumingin si Lara sa kanya. Basang-basang mukha sa luha. Bakit mo pa ginagawa to, Ethan? Hindi mo kailangang tumulong. Wala ka namang dapat malaman. Ngunit habang sinasabi niya ayon, hindi niya mapigilang mapatingin kay Gio sa loob ng ER. Nakahiga, nakakabit sa oxygen mask. Habang ang batang iyon ay literal na pinaglalaban ng bawat hinga. Hindi niya napigilan. Sa gitna ng pag-iyak, napasigaw siya. Ethan, tulungan mo ang anak mo. Tumigil si Ethan. Napako siya sa kinatatayuan. Parang tumigil ang paligid. Ang mga tunog ng ospital ay biglang naglaho. Ano? Sinabi mo? Mahina niyang tanong. Napahawak si Lara sa bibig. Huli na para pawiin. Nanginginig ang mga kamay niya habang lumuluha. Oo, Ethan. Bulong niya. Si Gio. Anak mo siya. Halos hindi naman makapaniwala si Ethan. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng tanong niya ay nagkaroon ng sagot. Ang kutob, ang pagkakapareho, ang kakaibang koneksyon. Diyos ko. Napaupo siya. Halos hindi makahinga. Ilang taon mong tinago sa akin? Umiyak si Lara. Ginawa ko to para protektahan siya. Para hindi siya makaranas ng sakit na naranasan ko noon sa pamilya mo. Hindi ko naman ginustong itago siya pero wala akong choice, Ethan. Tahimik lamang si Ethan. Pero sa loob-loob niya, unti-unti siyang pinupuno ng halo-halong emosyon. Galit, lungkot at matinding pagsisisi. Lumapit siya kay Lara at mahina niyang sinabi. Kung alam ko lang,
Sana noon pa. Sana hindi na kita hinayaang umalis. Sa kabilang silid, maririnig nila si Gio na muling humihinga ng maayos. Napatakip ng bibig si Lara at napaluha sa ginhawa. Si Ethan naman, tahimik na nakatingin habang dumadaloy sa kanya ang katotohanan. Ang batang muntik nang mawala sa kanya ay ang batang pinangarap niyang magkaroon noon pa. Tahimik ang buong ospital ng gabing iyon. Sa labas ng emergency room nakaupo si Ethan, hindi mapakali, habang pinagmamasan si Lara na walang tigil sa pagdarasal. Namumugto ang mga mata nito sa pag-iyak. Hawak-hawak pa rin ang lumang panyo na basang-basa na ng luha. Sa loob ng ER, abalang mga nurse sa pag-aasikaso kay Gio na humihinga sa tulong ng nebulizer. Wala kang kasalanan. May hinagsabi ni Lara na halos pabulong. Ako na lang sanang nagkasakit. Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag... Hindi niya na tinapos ang pangungusap. Napayuko siya. At doon, nakita ni Ethan ang bigat ng lahat ng taon na pinasa nito na mag-isa. Lumapit si Ethan, marahang inilagay ang kamay sa balikat ng babae. Lara, kung totoo ang lahat ng sinabi mo kanina. Tumango ito at nanginginig ang labi. Oo, Ethan. Anak mo si Gio. Tumigil si Ethan sa paghinga. Para bang isang malakas sa alon ang tumama sa kanya. Ang batang tinulungan niya. Ang batang gustong-gusto niyang pag-aralin. Ang batang tila konektado sa kanya mula pa noon ay anak niya pala. Bakit hindi mo sinabi noon? Natakot ako. Nung pinaalis ako ng mama mo, buntis na ako. Akala ko mas mabuti nang mawala ako sa buhay mo. Wala akong kayang ipaglaban noon. Sandaling katahimikan ang namayani. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo siya at tumapit sa nurse's station. Excuse me, mahina niyang sabi. Gusto ko sana mag-request ng confidential test. Tumingin ang nurse at medyo nagulat. Anong klaseng test po, sir? DNA test? Sumagot si Ethan na halos pabulong. Between me and the boy inside that room. Alam niyang umamin na si Lara pero sa loob-loob niya, kailangan niyang masiguro. Hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil gusto niyang maramdaman sa papel man lang na totoo ang koneksyong iyon. Gusto niyang makita at hindi lang maramdaman. Habang kinukuha ng nurse ang sample ng dugo ni Gio, pinagmamasan lang ni Ethan mula sa labas. Tahimik lamang ang bata, mahimbing na natutulog. Parang anghel. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib, pagsisisi, tuwa at takot. Lahat ng emosyon na matagal nang naipon. Kinabukasan, maagang dumating si Ethan sa ospital. Hawak niya ang isang tasa ng kape, ngunit hindi niya ito maibaba sa kaba. Umupo siya sa hallway katapat ng laboratory, habang si Lara naman ay tahimik na naglalaban ng mga lab gown sa janitor's area. Parang walang nangyari, pero sa totoo lang, pareho silang hindi mapakali. Lumapit ang isang staff nurse at inabot ang sobre. Sir, confidential result po. Sabi nito at kinuha ni Ethan ang sobre. Nanginginig pa ang kamay. Pagbukas niya, bumungad ang salitang matagal niyang pinananabikan. Paternity probability, 99.9% matched. Napatigil siya, hindi siya nakagalaw. Parang biglang huminto ang lahat ng tunog sa paligid. Ang mga tao, ang makina, ang ingay ng ospital. Naglaho. Ang tanging naririnig niya ay tibok ng puso niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang papel. At sa bawat linya, nararamdaman niyang bumabalik ang mga taon na nawala. Ang batang laging nakangiti kapag binibigyan niya ng libro. Ang batang nagtitiis maglakad araw-araw para makapasok. Ang batang nagsasabi ng, gusto ko lang pong matuto, sir. Ngayon, alam niya na kung bakit ganun kalalim ang koneksyon nila. Dahil dugo niya pala ito. Anak niya. Lumapit siya kay Lara. Tahimik na naglalaba pa rin. Parang wala pang lakas ng loob na kausapin siya. Lara, mahinahon niyang sabi. Tumingin ito, bakas ang pagod at takot sa mga mata. Bakit? Ano na naman yan? Tahimik si Ethan sandali, tsaka marahang umiti. Nangingilid ang luha. Tama ka. Siya ngang anak ko. Anak ko nga si Gio.
Napahinto si Lara. Ano sabi mo? Totoo lahat ang sinabi mo. Sabi ni Ethan at pinakita ang papel. Match 99%. Hindi na ako magdududa, Lara. Humagulgol si Lara. Napaupo sa sahig, tinakpan ang mukha. Ayoko malaman mo sa ganitong paraan. Ayokong isipin mong ginagamit ko si Gio para makabalik sa buhay mo. Lumapit si Ethan. Marahang hinawakan ang balikat niya. Wala kang kailangang ipaliwanag. Kung alam mo lang, ilang beses kong naramdaman na parang may kulang sa akin. Ngayon, alam ko na kung ano yon. Sa puntong yon, napahawak siya sa dibdib at sa unang pagkakataon, ngumiti ng totoo. Salamat, Lara. Mahina niyang sabi. Dahil pinalaki mo siyang mabuti. Hindi ko man siya nakasama noon pero ngayon, hindi ko nahahayaang mawala pa siya sa akin. Sa loob ng silid, dahan-dahang dumilat si Gio. Nakita niya si Ethan at ang kanyang ina sa labas ang salamin. Magkausap, nagingitian habang may luha sa pisngi. Hindi niya alam kung bakit pero may mainit na pakiramdam sa puso niya. Ngumiti siya at mahina niyang bulong. Salamat po, Lord. At sa labas, sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ethan ng kapayapaan. Hindi na siya kailangang magtanong. Hindi na kailangang magduda. Dahil sa harap niya, sa wakas, ay ang buo niyang dahilan para magmahal muli. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na rin si Gio mula sa ospital. Malakas na ulit siya. At kahit payat pa, balik na ang sigla sa kanyang mukha. Habang binabalot ni Lara ang mga damit nila sa lumang bag, lumapit si Ethan. Wala nang kailangang madaliin, sabi niya. Doon muna kayo sa bahay ko. Mas maayos doon si Gio habang nagpapalakas. Ayoko, Ethan. Mariing sagot ni Lara. Hawak pa rin ang lumang bag. Baka magalit ang mama mo kapag nalaman niyang nandun kami. Ngumiti naman si Ethan at marahang kinuha ang bag mula sa kanya. Kung magagalit siya, akong kakausap. Hindi mo kailangang magtago pa. Tapos na yung panahon na pinagtatabuyan ka. Walang nagawa si Lara. Sa huli, pumayag siyang sumama. Gabi nang makarating sila sa bagong bahay ni Ethan. Hindi na ito ang lumang mansyon ng mga Villarreal, kundi isang tahimik na tahanang malayo sa gulo ng nakaraan. Habang binubuksan ng driver ang gate, napalunok si Lara. Iba ang pakiramdam. Hindi na ito tahanan ng mga amo, kundi bahay ng lalaking minsang minahal niya. Tahimik siyang pumasok kasama si Gio, habang pinagmamasa ng mga dingding na puno ng bagong alaala. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang kaba. Parang tanong ng puso niya, handa ba siyang magsimulang muli sa piling ni Ethan? Ang laki naman ng bahay na to, di ba ma? Balala si Gio, namamangha sa mga ilaw at fountain. Parang hotel. Ngumiti si Lara kahit may kaba sa dibdib. Oo anak, pero tandaan mo, bisita lang tayo rito. Pagpasok nila, sinalubong sila ng mga kasambahay. May ilan na nakatingin lang, halatang nagulat. Si Ethan naman ay tila walang pakialam sa mga tingin. Diretsa lang sa sala. Dito na muna kayo, sabi niya. Si Gio pwede sa guest room sa taas. Lara, kung gusto mong tumulong sa kusina, pwede mo sabihin kay Aling Rosa. Pero gusto ko magpahinga ka muna. Hindi man niya sabihin, alam ni Lara. Si Ethan ngayon ay determinadong itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Ngunit hindi pa man sila nakakapagpahinga, biglang bumukas ang malaking pinto. Ethan Luis Villarreal. Lahat ay napalingon. Mabilis ang yabag ng Doña Villarreal. Nakasuot ng mamahaling bestida, pero matalim ang tingin. Kasunod niya ang dalawang kasambahay na hindi makatingin diretso. Tumigil si Lara sa pag-aayos ng gamit at para siyang nanigas sa kinatatayuan. Si Gio naman nagtataka kung bakit biglang tumahimik ang lahat. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw ng Donya, sabay turo kay Lara. At bakit nandito ang bata? Ma, pakinggan mo muna ako. Mahinahon na sabi ni Ethan, pero mahigpit pa rin ang panga. Walang dapat pakinggan. Sabat ng Donya na nanginginig sa galit. Hindi pa ba sapat ang ginawa ng babaeng niya noon? Ginamit ka niya.
Pinahiya ang pamilya natin. At ngayon, balak mo pa siyang ibalik sa buhay mo? Napayo ko si Lara. Nanginginig ang kamay. Donya, wala po akong balak. Tigilan mo yung drama mo, Lara. Sigaw ng matanda. Alam ko ang kaya ka lang bumalik. Dahil alam mong mayaman na si Ethan. Ginamit mo pa yung batang yan para makabalik sa amin? Hindi na nakatiis si Ethan. Ma, tama na. Malakas yung sabi. Hindi siya bumalik para manghingi. Ako nag-imbita sa kanila. Si Lara ang nagpalaki sa anak ko. Habang ako, wala. Wala akong alam dahil tinago niyo sa akin ang totoo noon. Napaatras ang Donya. Anak mo? Halos hindi naman makapaniwala. Anak mo yung batang yan? Tumango si Ethan at lumapit kay Gio. Oo, ma. Anak ko si Gio. Tumingin ang matanda sa bata. Halatang hindi makapaniwala. Hindi pwedeng totoo yan. Mahina niyang sabi. Hindi pwedeng. Ngunit nakita niya sa mukha ni Gio ang mga mata ni Ethan. Ang porma ng labi at maging ngiti. Diyos ko. Napalayo siya ng hakbang. Ethan, alam mo bang sinira ng babaeng yan ang buhay mo noon? Dahil sa kanya, halos mawalan ka na ng pangalan sa lipunan. Lumapit si Lara, umiiyak. Donya, hindi ko po sinira ang anak ninyo. Ako pong sinira ninyo. Pinalayas ninyo ako noon nang walang kasalanan. Nang hindi man lang ako nakakapagpaliwanag. Pinagbintangan ninyo ako nagnakaw. Pero ang totoo, wala naman akong ninanakaw kundi ang pagmamahal niya. Napakawalang hiya mong babae ka. Sigaw ng Donya. At bigla niyang sinampal si Lara. Napahinto si Gio. Nanlaki ang mata. Ma? Sigaw niya at mabilis na tumakbo sa harap ng ina. Huwag niyo pong sasaktan si Mama. Parang may matalim na tumusok sa puso ni Ethan sa tagpong iyon. Agad niyang hinawakan ang kamay ng Donya. Ma, tama na to. Galit niya sabi. Si Lara ang minahal ko noon. At hanggang ngayon, siya pa rin. Ethan, mangiyak-iyak na wika ng matanda. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, sagot ni Ethan na mariin. Buong buhay ko, nagkamali ako sa pakikinig sa inyo. Pinabayaan ko mawala si Lara dahil sa takot. Dahil sa dangal ng pamilya. Pero ngayon, ayoko nang mamuhay sa kasinungalingan. Siya ang babaeng minahal ko noon at siya pa rin ang mahal ko ngayon. At ang batang yan, anak ko, dugo ko. Tahimik ang buong sala. Tanging hikbi ni Lara at mabigat na paghinga ng Donya ang naririnig. Kung hindi niyo kami kayang tangkapin, patuloy pa ni Ethan. Aalis kami. Pero sana bago niyo kami tuluyang husgahan, isipin ninyo. Ilang taon kayong nabuhay nang hindi alam na may apo kayo. Tatanda kayong may galit sa puso. Habang may batang lumalaki na ang gusto lang ay mag-aral at mapabuti. Unti-unti napayoko ang Donya. Nanginginig ang kamay. Hindi ko alam. Mahina niyang sabi. Lumapit si Gio. Dahan-dahan at marahang hinawakan ng kamay ng matanda. Lola, mahina niyang wika. Hindi ko po kayo kilala pero kung si Papa at Mama po ang pinag-aawayan ninyo, sana po, huwag niyo na po kayo magalit. Aalis na lang po kami. Gusto ko lang po maging masaya kami sana. Tumulo ang luha ng Donya. Sa unang pagkakataon, hindi siya makasagot at umalis ang Donya. Habang pinagmamasdan ni Ethan ng eksena, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lara. Tapos na ang takot, Lara. Bulong niya. Simula ngayon, ako na ang kakampi mo. Wala na makakahiwalay sa atin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng bahay na minsan naging success sa pagkawasak nila, naramdaman ni Lara ang tunay na katahimikan. Kahit pa may galit at kirot, may liwanag na ring unti-unting sumisilip. Tahimik ang umaga sa bahay ni Ethan. Si Gio ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit para pumasok. Habang si Lara naman ay nagluluto sa kusina.
Masaya na sana ang lahat. Tila unti-unti nabubuo muli ang pamilya na matagal nang winasak ng nakaraan. Ngunit sa lilim ng mga haligi ng bahay, may isang matang matagal nang nanonood. Si Mila. Matagal na siyang kasambahay ng ina ni Ethan. At kahit nang bumukod na ito, isinama siya bilang tagapag-alaga ng bahay. Tahimik, masipag, ngunit sa likod ng mga ngiti niya, may tinatagong inggit at sugat ng kahapon. Mula pa noon, lihim ng minamahal ni Mila si Ethan. Siya ang nakasakses sa mga unang ngiti ng binata. Sa mga araw na nag-aaral ito, at sa mga gabing umiiyak ito nang mawala si Lara. Ngunit, nang muling makita niyang magkasama sina Lara at Ethan sa ilalim ng iisang bubong, parang bumalik lahat ng pait na pilit niyang nilimot. Habang pinagmamasdan niya mula sa hagdanan si Lara na nakangiti nag-aayos ng mesa, kumulo ang dugo ni Mila. Ang kapal ang mukha mong bumalik, Lara. Bulong niya sa sarili. Kinuha mo na noon si Ethan. Ngayon gumawa ka pa ng pamilya ninyo. Kinagabihan habang nagtitipon ang lahat para kumain, nagulat si Lara nang lumapit si Mila, dalang isang lumang envelope. Sir Ethan, may hinahong sabi ni Mila pero may bahid ng galit sa tinig. May dapat po kayong malaman. Tungkol kay Lara. Tahimik ang buong mesa. Maging si Gio ay napatingin sa kanila. Dahan-dahan binuksan ni Mila ang sobre. At doon ay lumabas ang isang kupas sa litrato. Si Lara may hawak na sobre ng pera. Kuha sa lumang mansyon. Ito po ang ebidensya na siya talaga nagnakaw ng perang alahas na nawala noon sa bahay ng Donya. Sabi ni Mila. Halos nanginginig ang tinig. Nabigla si Ethan. Ano itong pinagsasasabi mo, Mila? Malamig ang tanong. Ngunit bago pa makasagot si Lara, nagsalitang muli si Mila. Noon pa po, nagdududa na ako sa kanya. Simula nung mapansin kong lagi kayo magkasama, nagbago na siya. At nung gabi bago siya nawala, nakita ko siya mismo. Hawak ang sobre na pera at alahas ni Donya. Napayo ko si Lara at nanginginig. Hindi totoo yan, Mila. Mahina niyang tugon. Hindi ako nagnakaw. Ngunit agad siyang pinutol ni Mila. Hindi totoo? Etong larawan. Galing yan sa lumang CCTV ng mansyon bago pa ito masira. Tahimik si Ethan. Halos hindi makatingin kay Lara. Bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga mata ni Gio ay puno ng takot at kalituhan. Mama, totoo ba yan? Mahinang tanaw ng bata. Hindi naman agad nakasagot si Lara. Lumapit siya kay Gio at hinawakan ito sa balikat. Anak, hindi ako nagnakaw at wala akong ginawang masama. Pero alam ko may mga taong gustong sirain ako noon. Ngunit tila hindi iyon sapat kay Mila. Gusto mo bang malaman kung bakit kanya iniwan, Sir Ethan? Patuloy ni Mila. Halos sumisigaw na. Dahil takot siyang mahuli. Dahil alam niyang may kasalanan siya. Tumayo si Ethan. Mariing pinikit ang mga mata. Mila, tama na. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Ginamit ka lang niya noon. Ginamit niya ang awa mo. At ngayon, ginagamit niya ang anak niya para makabalik sa buhay mo. Napatigil si Lara. Nanginginig ang kamay habang tumutulo ang luha. Hindi ko kailanman ginamit si Gio. At hindi ko kailanman ginamit ang pagmamahal mo, Ethan. Tumalikod si Mila at umiiyak na tumatakbo palabas ng bahay. Ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa puot. Hindi ako matatalo sa kanya ulit. Hindi ako mawawala ng lugar kay Ethan. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan habang naglalakad si Ethan papunta sa garahe, may nahulog na maliit na papel mula sa kwarto ni Mila. Doon niya nakita ang parehong larawan. Ngunit ngayon, may nakasulat sa likod. Magdusa ka, Lara. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Agad siya nagpunta sa servant quarters at doon niya nakita si Mila. Umiiyak at nag-e-empake ng mga gamit. Tama na, Mila. Mariing sabi ni Ethan. Alam ko na ang totoo. Ikaw ang gumawa ng lahat para masira si Lara. Nanginig si Mila sa hiya at galit.
Ginawa ko lang yun dahil mahal kita, Ethan. Pero hindi mo malang ako pinansin kahit kailan. Lagi na lang siya. Sigaw niya habang tumutulo ang luha. Hindi mo kailangan sirain ng iba para maramdaman mong mahalaga ka. Malamig na tugon ni Ethan. Pero dahil sa ginawa mo, muntik mong masirang pamilya ko. Umiyak si Mila. Pero sa dulo, wala siyang nasabi kundi isang mapait na, hindi mo ako kahit kailan kayang mahalin. At tuluyang umalis, dala ang bigat ng konsensya at pagkatalo. Nang makaalis si Mila, bumalik si Ethan sa bahay at niyakap si Lara ng mahigpit. Patawarin mo ako. Dapat mas naniwala ako sa puso ko kesa sa nakaraan. Tahimik lamang si Lara, ngunit sa gitna ng luha, tumango siya. Sa wakas, natapos ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng buhay nila. At sa pagbagsak ng gabi, may bagong umagang naghihintay para sa kanila. Maagang-maaga pa lang ay nagpaalam na si Lara kay Ethan. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ng mga ibon sa labas at mahina niyang pagbuntong hininga. Saan ka pupunta? Tanong ni Ethan. Medyo nag-aalala habang inaayos ang kwelyo ng polo. May kailangan na akong puntahan. Mahina niya namang sagot, sabay iwas ang tingin. Kailangan kong gawin to, Ethan. Para sa ating lahat. Hindi na nagtanong pa si Ethan. Ramdam niyang may mabigat na dahilan si Lara, kaya hinayaan niya itong umalis. Ngunit hindi niya alam na ang patutunguhan nito ay ang lumang mansyon ng mga Villarreal. Ang bahay na minsan naging success sa kanilang pag-ibig, lihim at pagkasira. Pagdating ni Lara sa mansyon, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang amoy ng lumang kahoy, ang kintab ng marmol na sahig, at ang matayog na hagdanang minsan niyang nililinis habang lihim na pinagmamasdan si Ethan sa itaas. Nanginig ang kamay niyang hawak ang maliit na bag. Parang bawat hakbang ay bigat na nakaraan. Lara? Tawag ng mga katulong. Ikaw nga ba yan? Ngumiti siya at pilit. Oo, Aling Agnes, nandyan po ba si Donya? Tahimik na tumango ang katulong at agad siyang pinapasok. Sa gitna ng malawak na sala ay nakaupo si Doña Beatriz Villarreal. Mahigpit pa rin ang tindig. Elegante pa rin sa kabila ng edad. Ngunit malamig ang mga mata nang magtagpong muli ang kanilang tingin. Bakit ka narito? Tanong ng Donya. Matalim ang tinig. Huminga naman ng malalim si Lara at sa harap ng dating amo, dahan-dahan siyang lumuhod. Doña Beatriz, mahina niyang sabi na nanginginig. Hindi po ako nandito para magpaliwanag, kundi para humingi ng tawad. Nagtaas ang ilay ang Donya. Tawad? Matapos mong sirain ang anak ko? At magtago ng anak na hindi mo lang sinasabi kung kanino? Tumingin si Lara, may luha sa mga mata. Hindi ko po ninais sasaktan si Ethan o sirain ang pamilya ninyo. Minahal ko lang po siya, Donya. Wala pong halong interes. Walang pagnanasa sa yaman. At kung nagkaroon kami ng anak, natakot po ako. Ayoko pong madamay siya sa gulo kaya ako umalis. Tahimik ang Donya, ngunit halata ang paginginig ng kamay nito habang hawak ang tasa ng tsaa. Kung talagang wala kang masamang intensyon, bakit mo tinago ang bata? Dahil alam ko po ayaw niya sa akin. Sagot pa ni Lara, halos pabulong. Ayoko lumaki si Gio na sa gitna ng galit at paninisi. Mas pinili ko itaguyod siya na mag-isa. Kahit mahirap, kahit masakit. Tumingin siya na diretso sa mga mata ng Donya. Gusto ko lang po siyang mapalaki ng marangal kahit walang apelidong Villarreal. Pero kung hindi pa rin po ninyo kayang tanggapin ang pagmamahal namin ni Ethan, aalis na lang po kami ni Gio. Hindi ko po kaya sirain kayo bilang mag-ina. Tahimik na tumulo ang luha sa mga pisngi ni Lara. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, para siyang nababawi sa nakaraan. Lahat ng takot, lahat ng bigat na tinago niya sa loob ng maraming taon. Ngunit bago pa siya makatayo, narinig niya ang isang tinig mula sa pintuan. Wala nang kailangang umalis. Paglingon ni Lara, naroon si Ethan.
Nakatayo siya sa bungad. Seryosong mukha, ngunit may lambing sa mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit. Humawak sa balikat ni Lara at marahang itinayo ito. Tama na, mahina niyang sabi. Hindi na kita hahayaang mawala ulit. Tinitigan ni Donya ang anak. Ethan, alam mo bang sinasabi mo? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ng pamilya natin dahil sa babaeng yan? Tumango si Ethan. Alam ko, Mama. Pero alam ko rin kung gaano siya nagsakripisyo para itago at itaguyod ang anak ko. Kung may nagkamali man, ako yun. Dahil pinaniwalaan ko noon ang mga kasinungalingan at hindi ang puso ko. Tahimik si Donya. Kita sa mga mata niya ang halong galit, gulat at unti-unting pag-unawa. Napatingin siya kay Lara na nakatayo lamang, tahimik na umiiyak sa tabi ni Ethan. Hindi ko man naintindihan agad. Wika ng Donya. Mabagal ngunit totoo. Nakikita kong totoo ang damdamin mo. Nakikita ko rin kung paano mo inalagaan si Gio. At kung siya'y pinalaki mo may respeto at kababaan ng loob. Marahil, hindi ako nagkamali sa huling pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lara. Tumayo ka, sabi ng Donya habang hangawak ang kamay nito. Hindi kita kailangang pagdudahan pa. Wala na akong galit. Sa tagal ng panahon, ikaw lang palang tunay na nagmahal sa anak ko nang walang kapalit. Napahagulgol naman si Lara sa harap ng Donya. Salamat po. Salamat po, Donya. Ngumiti naman ang matanda. May luha na rin sa mata. Hindi mo kailangan lumuhod. Ngayon, pamilya ka na rin ng Villarreal. Sa gilid ng sala, pumasok si Gio. May dalang maliit na bouquet ng bulaklak. Lola, mahina niyang sabi. Napalingon ang Donya at lumiti. Halika rito, apo. Lumapit si Gio at yumakap sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng bata ang init ng isang pamilyang buo. Hindi perpekto, pero totoo. Niyakap ni Ethan si Lara mula sa likod. Tama ang pagtakbo. Mula ngayon dito na tayo. Walang lihim, walang takot, walang iwanan. At sa lumang mansyon na minsan naging success sa kanilang pagdurusa, muling umalingaw-ngaw ang tahimik na pag-ibig. Isang tanda ng tunay na pagpapatawad at ng pamilyang muling nabuo dahil pinili nila magpatawad, magmahal at magsimulang muli. Maaliwalas ang umagang iyon sa bahay ni na Ethan. Habang nag-aalmusal sila Lara at Gio, tahimik lang ang paligid. Tila ba unti-unti nang bumabalik ang normal na ritmo ng buhay nila. Si Gio ay masiglang nagkukwento tungkol sa bagong proyekto sa paaralan, habang si Lara naman ay abala sa pagsali ng gata sa baso. Si Ethan nakatingin lamang sa kanila, puno ng pasasalamat sa pagkakataong muling buuin ng pamilyang matagal niyang hinanap. Ngunit sa kabilang banda ng lungsod, sa lumang mansyon ng mga Villarreal, may hindi inaasahang pangyayari. Habang naglalakad pababa ng hagdan si Doña Beatriz, bigla siya nawala ng balanse. Napasigaw ang mga kasambahay nang bumagsak ito sa matigas na marmol. At ilang saglit lang ay nakaratay na ito sa sahig. Walang malay. Donya, tulungan ninyo kami! Sigaw ng isang katulong. Agad siyang isinugod sa ospital. Pagkaraan ng ilang minuto, tumunog ang telepono sa bahay ni Ethan. Sir, sabi ng sekretarya, na-ospital po si Ma'am Beatriz, nahulog sa hagdan. Napatigil si Ethan, agad na tumayo. At walang pagdadalawang isip na tumakbo palabas. Lara, pupunta ako sa ospital. Ayoko sanang iwan kayo pero kailangan ko siyang makita. Tumango naman si Lara, halatang nag-aalala rin. Sige Ethan, sabihin mo sa kanya gumaling siya agad. Pagdating ni Ethan sa ospital, sinalubong siya ng mga nurse at agad siyang dinala sa silid ng kanyang ina. Nakahiga roon si Doña Beatriz. Mahina ngunit gising. Ang dating matatag at istriktong ina, ngayon tila ba isang ina na napagod sa bigat ng mga taon. Ma, mahinahaw tawag ni Ethan habang lumapit.
Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ngumiti naman ang Donya, mahina at paputla. Ethan anak, mabuti nandito ka. Umupo si Ethan sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay nito. Siyempre ma, hindi ko kayang pabayaan ka. Tahimik lang si Donya, tinitigan ng matagalang anak tsaka napaluha. Ethan, may gusto akong aminin bago pa ako tuluyang mawala ng pagkakataon. Nagkibit balikat naman si Ethan. Ano yun ma? Anak, mali ako noon. Mali ako sa lahat ng desisyong ginawa ko laban kay Lara. Noong mga panahong yon, natakot ako mawala ka sa akin. Nakita ko masaya ka kay Lara pero ako, hindi ko matanggap. Pinangarap ko para sa iyong buhay na marangya. Marangal sa paningin ng lipunan pero sa totoo lang, ako ang naging dahilan kung bakit nasaktan kayong dalawa. Ma, pinalayas ko si Lara noon. Hindi dahil sa galit kundi sa takot. Takot na kapag pinili mo siya, makalimutan mo ako. Kaya gumawa ko ng paraan para masira siya sa harap ko. Ako nagsabi kay Mila na magnakaw siya at sisihin si Lara. Ako ang dahilan kung bakit siya umalis. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang matagal na misteryong bumalot sa puso niya, ang pagkawala ni Lara, ay may kasagutan na ngayon. Bah, ibig sabihin, alam mo inosente si Lara noon? Tumango si Donya at umiiyak na. Oo, alam ko anak. Pero pinili kong manahimik. Akala ko noon tama ako. Akala ko ginagawa ko yun para sa'yo. Pero ang totoo, sinira ko pinakamahalagang bahagi ng buhay mo. Hindi agad nakapagsalita si Ethan. Nakatingin lang siya sa ina at sa likod ng sakit na nadarama. Naroon pa rin ang pagmamahal ng isang anak. Dahan-dahan siyang tumayo at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ng Donya. Ma, mahinahon niyang sabi. Matagal ko nang pinangarap na marinig yan. Oo, nasaktan ako. Pero hindi ko kaya magtanim ng galit sa'yo. Alam kong ginawa mo yan dahil anak mo ako at gusto mo lang akong protektahan sa paraang alam mo. Napaluha ang Donya sa mga salitang yon. Ethan, mapapatawad mo ba ako? Tumango si Ethan, hinaplos ang buhok ng ina. Siyempre ma, wala namang nanay na hindi nagkakamali. Wala ring anak na dapat tumalikod sa ina. Ang mahalaga ngayon, alam na natin ang totoo. At gusto kong gumaling ka para makasama mo pa si Gio. Ngumiti ang Donya at pilit na ngumiti na may pag-asa. Si Gio, napakabait niyang bata. Para siyang ikaw nung maliit ka pa. Alam mo, nung unang beses ko siya nakita, may kung anong init sa puso ko na hindi ko alam. Apo ko pala siya. Tumawa si Ethan ng bahagya. Kasi mabuti siyang bata ma. Gaya ni Lara. At sana paglabas mo dito, makasama mo na rin silang dalawa. Simula ngayon, wala nang lihim, wala nang galit. Pamilya tayo. Buo at totoo. Tahimik na pumatak ang luha ng Donya. Ngunit may ngiti sa labi. Salamat anak. Salamat at hindi mo ako tinuluyang talikuran. Hinaplos ni Ethan ang pisngi ng ina. Hindi ko naman kaya yun ma. Ikaw pa rin ang una kong tahanan. Lumipas ang ilang oras, muli nakatulog si Doña Beatriz. Mas kalmado ng paghinga. Lumabas si Ethan ng silid. Huminga ng malalim at napatingala. Sa wakas, parang nabunutan siya ng tinik na kay tagal niyang pasan. Sa hallway dumating si Lara at Gio. Kamusta si Doña Beatriz? Tanong ni Lara na may pag-aalala sa mukha. Ngumiti naman si Ethan, bahagyang tumulo ang luha. Mabuti na siya. At sa wakas, lahat ng tanong natin nasagot na. Hinawakan niya ang kamay ni Lara, sabay sabi ng may ngiti. Ngayon, makakahinga na tayo. Wala nang galit. Wala nang takot. Puro kapatawaran na lang. At sa labas ng silid habang nakasilip si Gio at nakita ang lola niyang nakahimlay, mahina siyang nagbulong. Salamat Lord. Buo na ulit ang pamilya namin. Makalipas ang 3 taon, tila isang panaginip lang ang lahat ng pinagdaanan ni Ethan, Lara at Gio. Mula sa mga sugat na nakaraan
hanggang sa bagong simula. Natutunan nilang yakapin ang kapatawaran at pag-asa. Ngayong araw, espesyal para sa kanilang tatlo. Graduation ni Gio. Maagang gumising si Lara, abala sa plansya ng damit ng anak, habang si Ethan naman ay naghahanda ng kamera at bulaklak na ibibigay mamaya. Anak, siguraduhin mo kumain ka muna bago umalis. Paalala ni Lara habang inaayos ang kwelyo ni Gio. Oo naman, ma. Sagot ni Gio na nakangiti. Halatang sabik pero kinakabahan din. Hindi ako pwedeng mahilo sa stage. Baka matumba ako sa gitna ng speech. Napatawa si Ethan habang inaayos ang mga dadalhin. Hindi ka mahihilo. Alam ko namang sanay kang humarap sa tao. Valedictorian ka anak, kaya proud kami sa'yo. Napangiti naman si Gio. Ngunit may luha sa gilid ng mga mata. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakarating dito. Habang naglalakad sila papunta sa paaralan, nadaanan nila ang lumang gate kung saan madalas sumilip noon si Gio. Ito ang simula ng lahat. Huminto siya sandali. Pinagmamasa nito. Pa, dito nagsimula ang lahat ano? Tumango si Ethan at nakangiti. Oo, dito rin kita unang nakita. Madugis na ka pa, pero may liwanag sa mga mata. Parang sinasabi ng tadhana na, iyan ang anak mo, Ethan. Ngumiti si Lara at hinawakan ng kamay nilang mag-ama. At ngayon tingnan mo siya, binata na. Pagdating nila sa paaralan, punong-puno ng tao ang auditorium. Nakaayon sa mga estudyante sa kani-kanilang upuan. At sa unahan, nakaupo ang mga magulang na punong-puno ng tuwa. Umupo sila Ethan at Lara sa gitna. Parehong kabado pero masaya. Habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng mga nagtatapos, narinig ang masiglang palakpakan. Nang bagitin ng principal, our class valedictorian, Gio de la Cruz Villarreal. Sabay-sabay na tumayo ang mga tao, nagbigay ng masigabong palakpakan. Tahimik na napaluha si Lara habang pinagmamasta ng anak, na naglalakad sa entablado. Suot ang toga. May kumpiyansa hindi niya kailanman nakita noon. Si Ethan naman ay napangiti, bahagyang sumipol pa ng palakpakan. Parang batang proud sa kanyang anak. Tumayo si Gio sa podium, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa Diyos na sa pagkakataong ibinigay niya sa akin na makapag-aral, mangarap at tumayo rito ngayon. Tahimik ang lahat. Marami po sa atin na nagsimula sa wala. Ako mismo, dati lang sumisilip sa bintana ng eskwelahan na to. Naglilinis ng basura at nangangarap lang na makapasok sa loob. Akala ko noon imposible, pero may isang taong naniwala. Sandaling tumigil si Gio at napatingin kay Ethan na nakatingin din sa kanya. May ngiting puno ng pagmamalaki. Hindi ko alam noon na siyang tatay ko. Ang taong nagbigay sa akin ng pagkakataon na hindi lang basta mabuting tao, kundi ang taong pinagmanahan ko ng pangarap at tapang. Nagsimula namang magilid ang luha ni Lara. Ramdam niya ang bawat salita ng anak. Totoo, galing sa puso. Salamat po, pa. Sabi ni Gio na ang tinig ay halos pabulong, ngunit umaalingaw sa buong bulwagan. Salamat sa mga taong naniwala sa akin. At kahit hindi pa niya alam na anak niya ako. Salamat sa pagmamahal na hindi humingi ng kapalit. Nagpalakpakan ng lahat, pati mga guro at estudyante. May ilan pang napaluha sa kwento ng batang minsang nasa labas lang ng gate, pero ngayon nangunguna na sa buong klase. Itinuloy ni Gio ang kanyang talumpati. Sa lahat ng estudyante rito, gusto kong ipaalala, hindi mo kailangang mayaman para mangarap. Hindi mo kailangang perpekto para magtagumpay. Ang kailangan mo lang, puso at tiwala sa sarili. Matapos ang malakas sa palakpakan, lumapit si Ethan sa entablado at mahigpit na niyakap ang anak. Proud ako sa'yo, anak. Bulong niya. Sobrang proud. Salamat pa. Para to sa inyo ni Mama. Anak, ang layo na nang narating mo. Salamat at hindi mo kami binigo. Paglapit ni Lara, niyakap silang dalawa. Hindi po ako nangangako na maging perfect.
Pero mangangako akong hindi ko kakalimutan kung saan ako nanggaling. Pag-uwi nila ng bahay, naghanda si Ethan ng simpleng salo-salo. May spaghetti, fried chicken at maliit na cake na may nakasulat na, "Congratulations, valedictorian Gio." Pa naman? Natatawang sabi ni Gio. Parang yung una mo sinelebrate yung pagiging top ko. Tama na anak, sagot ni Ethan habang inaabot ang regalo. Isang bagong laptop. Para sa kolehiyo mo. Naputulala si Gio. Pa, sobra naman to. Ngumiti si Ethan. Wala yon. Para sa anak ko nagpatunay na ang imposible, nagiging totoo kapag may sipag at puso. Habang kumakain sila, napatingin si Lara sa dalawa. Sa mga ngiti nila, ramdam niya ang kapayapaang matagal nilang hinintay. Walang galit, walang sakit, puro pagmamahal. Sa labas, tanaw ang bituin sa langit. Umihip ang malamig na hangin at sa bawat paghinga nila, dama ang bagong simula. Salamat sa pagkakataong maitama ang nakaraan. Makalipas ang ilang buwan mula na magtapos si Gio, tuluyan ang naging tahimik at payapa ang buhay ng pamilya Villarreal. Wala na mga lihim, wala nang galit. Tanging pag-ibig, pangarap at pag-asa na lamang ang namamayani sa kanilang tahanan. Isang gabi habang nakaupo si Ethan sa veranda, hawak ang medalya ni Gio, pinagmasdan ito sa ilalim ng buwan. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sa likod ng medalya ay nakaukit ang salitang, "Para sa mga magulang na nagturo ng kabutihan." Dumating si Lara. "Oh, hindi ka pa rin natutulog?" Ngumiti naman si Ethan. "Hindi pa, iniisip ko lang kung anong susunod na hakbang." "Ang dami natin na pagdaanan, Lara. Gusto kong gumawa ng paraan para masukli ang lahat ng biyayang to." "Anong ibig mo sabihin?" "Gusto kong magtayo ng paaralan. Hindi para sa pangalan ng pamilya natin, kundi para sa mga batang katulad ni Gio. Yung mga minsan lang nangarap na makapasok sa eskwelahan pero walang kakayahang magbayad." "Ethan, napakaganda niyan. Sigurado ako matutuwa si Gio. Hindi lang sa kanya. Para ito sa mga lahat ng batang walang tinig noon. Para marinig na rin sila ngayon." Sa tulong ng Villarreal Foundation, ilang buwan na nakalipas, ipinundar ni Ethan ang isang maliit ngunit maayos na paaralan sa isang liblib na barangay sa labas ng lungsod. Ipinangalanan nila ito sa ina ni Lara, Lara de la Cruz Learning Center, bilang pagpupugay sa babaeng minsang nangarap para sa anak na hindi niya nakitang magtagumpay. Sa unang araw ng pagbubukas, maagang nagising si Lara. Abala siya na nag-ayos sa mga school supplies na ipapamimigay. Habang si Ethan naman ay naghanda ng mga bagong upuan at mesa sa loob ng silid-aralan. "Ang ganda, Ethan." Gusto ko kasing maramdaman ng mga bata na maliwanag pa rin ang bukas. Kahit na mahirap, may liwanag pa rin. Dumating ang unang grupo ng mga bata. Ang ilan ay nakapaa, mga punit ang bag pero punong-puno ng mga ngiti. Agad silang sinalubong ni Lara. "Magandang umaga mga bata." Bati niya sabay abot ng mga notebook, papel at lapis. Ang mga batay sabay-sabay namang sumigaw. "Salamat po!" Habang pinagmamasdan sila, hindi napigilan ni Ethan ang mapaluha. Parang nakita niyang muli si Gio sa mga ngiting iyon. Inosente, puno ng pag-asa at handang mangarap. Ilang sandali pa ay lumapit si Gio. Suot ang simpleng polo at may dalang kahon ng mga libro. "Pa, saan ko po ilalagay to?" Ngumiti naman si Ethan. "Dun sa mesa anak, salamat ha." "Ang ganda pa. Hindi ko akalaing mangyayari to. Dati ako yung batang walang paaralan. Ngayon tumutulong na ako sa mga tulad ko." "Anak, dahil sa'yo, natuto kaming mangarap ulit. Ikaw ang dahilan kung bakit may bagong simula ang lahat ng to." "Salamat pa. Salamat ma. Buo na tayo." Habang naglalaro ang mga bata sa bakura ng bagong paaralan, naglakad naman si Ethan, Lara, papunta sa maliit na tarpaulin na nakapaskil sa harap. "Welcome to Villarreal Learning Center, para sa mga batang may pangarap." Tahimik silang tumingin sa isa't isa. "Hindi ko akalaing darating tayo rito," sabi ni Lara na halos pabulong. "Ako rin naman. Pero siguro talagang ito ang tadhana natin.
Minsan, kailangan muna tayong masaktan bago matutong magmahal ng totoo. At minsan, kailangan muna natin mabasag bago muling mabuo. Salamat ha, Lara, dahil di ka sumuko sa akin, sa atin. Habang lumalalim ang araw, maririnig ang halakhakan ng mga bata. Ang ingay ng mga lapis sa papel, ang pagtakbo sa bakuran, lahat ng iyon ay musika sa kanilang pandinig. Nakatayo si Ethan sa gilid at pinagmamasdan ang bagong simula na unti-unting nabubuo sa harap niya. Sa tabi niya, niyakap niya si Lara mula sa likod. Ethan, mahina niyang sabi. Ito na siguro pinakamagandang araw ng buhay natin. Oo, Lara, simula pa lang to. Simula ng mas maraming batang matututo, mangarap at magmahal. At sa ilalim ng araw ng umagang iyon, habang naglalaro si Gio kasama ang mga batang dati nangangarap lang makapag-aral, naramdaman ni Ethan na sa wakas, natagpuan na nila ang tunay na tahanan. Hindi sa mansyon, hindi sa kayamanan, kundi sa puso ng bawat batang natututong mangarap muli. Ang Villarreal Learning Center, simbolo ng pagbabago, kapatawaran at bagong simula. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.